master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1201 hanggang 1210. Kabanata 1201, Paggalugad sa gabi si Dawson Carmichael, kilala bilang ang Iron Lady ng Star City. Ang kanyang mga ninuno, ang pamilyang Donovan, ay prominent sa Star City sa loob ng maraming henerasyon. Gayunpaman, noong panahon ni Dawson Carmichael, biglang lumiit ang bilang ng pamilya, at nawalan pa nga ng mga lalaking miyembro. Bukod pa rito, dahil sa kawalang tatag sa politika at pag-usbong ng mga bagong kapangyarihan, unti-unting bumagsak ang pamilya Donovan. Ngunit, gaya ng kasabihan, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Sa kabila ng kanilang pagbagsak, ang pamilya Donovan ay may hawak pa ring mahalagang posisyon sa Star City. Ang pinakamataas na piling pamilya. Nakita ni Julius Reed ang litrato ni Dawson Carmichael, ngunit hindi ito tugma sa taong nasa harap niya. Nang mas masusing pagmasdan, napagtanto niyang iyon nga ang taong iyon. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, ang litrato ni Templeton Lena ay naglalarawan ng babaeng nakabasag-basag, may hawak pang walis at gumagawa ng magaspang na trabaho. Maaari kayang ganito ang kalagayan ng kagalang-galang na pinuno ng pamilya Donovan. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Tanong ni Julius Reed, habang hawak ang litrato. Kahit ang Iron Lady, kahit na posibleng nauubos na niya ang lahat ng yaman at nag-aaksaya araw-araw, ay hindi dapat nahulog sa ganitong kalagayan. Gumagawa ng magaspang na trabaho, nakadamit na parang pulubi, nasaan ang kilos ng isang pinuno ng pamilya? Hindi pa gaanong malinis kaysa sa isang nag-iisang matandang lalaki. Walang pagkakamali, matapos naming mabaigo na matunten ang Town North King, at masunod ang iyong mga tagubilin, napunta kami sa pamilyang Donovan. Nang makita namin ang eksenang ito, talagang nakakagulat ito. Naalala ni Templeton Lena na nakita niya si Dawson Carmichael, na medyo bumantong hininga, hindi lang ikaw, kahit kami ay hindi makapaniwala na ang pinuno ng pamilyang Donovan ay maaaring mahulog sa ganitong kahirapan. Kaya naman, paulit-ulit kong kinumpirma bago ko napagtanto na hindi ko nakilala ang maling tao. Kahapon, si Templeton Lena, na nagkunwaring isang mayamang negosyante, ay dumalaw sa pamilya Donovan. Gayunpaman, sa buong pagbisita, hindi niya nakita si Dawson Carmichael. Ang mga gawain ng pamilya ay pinamahalaan ni Finnegan Springs, pamangkin ni Dawson Carmichael. Gayunpaman, malinaw sa sino mang mapagmasid na mata na ang tunay na kapangyarihan ay nasa asawa ni Finnegan Springs na si Branley Sinclair. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, si Finnegan Springs, sa pagkukunwaring kailangan niyang linisin ang kanyang isipan, ay naglakad-lakad kay Templeton Lena sa looban. Hindi sinasadya, nakita niya si Dawson Carmichael na nagwawalis ng sahig. Kaya, tahimik siyang kumuha ng litrato at itinago ang litratong ito. Sigurado ka bang walang mali? Itinaas ni Julius Reed ang litrato at, gamit ang kanang kamay, kinuha ang isang lighter, dahan-daang sinindihan ito. Ilang sandali pa, ang litrato ay naging abo. Nasuri mo na ba? Mahinang tanong niya. Hindi gaanong mahalaga kay Julius Reed ang sitwasyon ni Dawson Carmichael. Ang pagpunta niya sa Star City ay para lamang imbestigahan ang mga nakaraang aktibidad ni Baylor Davenport dito at ang tunay na layunin sa likod ng pagpapakita ni Town North King. Sinabi sa kanya ng intuition na hindi simple ang Star City. Tiyak na may mga sikreto ang North Sea dito. Kung tungkol naman sa pamilya Donovan, kung hindi siya nag-aalala na mahaharap sa gulo si Nelson, wala talaga siyang pakialam. Nasuri na. Sinasabing isang taon na ang nakalilipas, nagkasakit ng malubha si Dawson Carmichael, at mula noon ay nagpapagaling na, iniiwasan ang mga bisita. Samantala, ang pamilyang Donovan ay pinamumunuan ng kanyang pamangkin na si Finnegan Springs. Kumuha si Templeton Lena ng isang kwaderno at dahan-daang binuklat, hindi kailanman nag-asawa si Dawson Carmichael, walang mga anak na lalaki, ngunit nag-ampon siya ng isang anak na babae. Gayunpaman,
Ilang taon na ang nakalilipas, biglang nawala ang anak na babae. Pagkalipas ng isang taon, dinala si Finnegan Springs sa pamilyang Donovan. Nawalan ng ina si Finnegan Springs sa murang edad, ngunit siya ay matalino at masipag mag-aral. Nang makasama sa pamilyang Donovan, natanggap niya ang pinakamahusay na edukasyon at di nagtagal ay naging mahusay na katulong ni Dawson Carmichael. Dahil ang pamilyang Donovan ay walang direktang mga inapo, palaging tinatrato ni Dawson Carmichael si Finnegan Springs bilang isang anak at inaalagaan ito. Bukod pa rito, 3 taon na ang nakalilipas, tinulungan niya itong pakasalan si Branley Sinclair, ang anak na babae ng isang kilalang pamilya sa Star City. Madalas gawin ni Templeton Lena ang ganitong uri ng investigasyon noong nasa Seven Clouds Academy siya. Ngayon, ang pagsisiyasat sa pamilyang Donovan ay parang isang simpleng paglalakad sa parke. May mga sikreto ang mga pamilyang mayayaman, pero kahit papaano ay mahirap itago ang mga maliwanag na katotohanan. Hindi mabilang na mga mata ang nanonood sa pamilyang Donovan. Kung ganoon nga, nangangahulugan ito na naaga na si Dawson Carmichael. Gayunpaman, kailangan ng isang malaking bilang para mapatalsik ang Iron Lady tulad ng Finnegan Springs. Sandaling nag-isip si Julius Reed at sinabing, suriin mong mabuti ang bagay na ito. Gusto mo bang tulungan si Dawson Carmichael? Tanong ni Templeton Lena, dahil sa kakayahan ng Seven Clouds Academy, sa pamamagitan lamang ng pagtayo kasama ang Golden Dragon Swallowing the Sun banner sa harap ng pamilyang Donovan, Finnegan Springs man o kahit saan pa, kailangan na nilang umalis. Ito ay kumpiyansa, ang tiwala ng Panginoon ng mundo ng digmaan. Ang isang pamilyang tulad ng pamilya Donovan ay tiyak na magkakaroon ng koneksyon sa mundo ng martial arts. Alinman sa pinondohan nila ang ilang partikular na puwersa para sa kanilang paggamit. O, isang napakalaking puwersa ang nakatayo sa likuran nila. Ngayon, ang Seven Clouds Academy ay nagtagumpay sa 2 laban. Ang labanan sa Medicine King Valley ay lubhang nakapinsala sa buong mundo ng martial arts. Samantala, ang labanang kinasangkutan ng Shadowgate ang nagpatunay sa dominanteng posisyon ng Seven Clouds Academy. Maliban na lang kung may isang taong pagod ng mabuhay, wala nang nangahas na kalabanan pa ang Seven Clouds Academy. Kumalat na sa buong mundo ang balita tungkol sa Shadowgate. Gayunpaman, walang kahit anong reaksyon. Nanatiling tahimik ang mga makapangyarihan, dahil sa takot na baka magdulot sila ng gulo. Sa puntong ito, kung ihahayag ni Templeton Lena ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na ang pamilya Donovan ay magkaroon ng 100 beses na lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na sumuway. Kung tungkol sa kung si Dawson Carmichael ay patay na o buhay, wala akong pakialam doon. Hindi ako isang santo, ni wala akong gaanong oras. Malapit na ang araw na gaganapin ang engranding seremonya sa DeMarco Mount, at ang aking alaala. Napangiti ng mapait si Julius Reed at umiling, pero hindi mahalaga. Sa upuang iyon, walang ibang maaaring umupo rito maliban sa akin. Pero binibining Nelson, nag-atubiling magsalita pa si Lena sa Templeton. Alam niya na sina Julius Reed at Nelson ay may malapit na relasyon, tila, napakalapit. Dapat kang mag-focus sa North Sea. Hanapin ang kinaroroonan ng Town North King sa lalong madaling panahon. Wala na tayong gaanong oras, paggunita ni Julius Reed sa sinabi ni Tyler Thomas sa telepono. Maaaring pupunta si Isabella Worm sa Ghost Market sa Swimming City. Sa pagtahak sa landas na ito, nakalap na ni Julius Reed ang napakaraming impormasyon. Pero ngayon, mahirap husgahan kung tunay nga bang nagtaksil si Isabella Worm sa kanya. Isabella Worm, Bid Falls, Grace River, Mont, ang maharlikang pamilya. Hinimas ni Julius Reed ang kanyang mga sentido, baka sa kanyang mukha ang kawalan ng magawa. Tila wala sa 4 niyang katulong ang walang inaalala. Isabella Worm, sa tingin ko ay magkikita na tayo agad. Pagkatapos sabihin ito, naglakad siya patungo sa pamilya Donovan. Walang gaanong kinalaman sa kanya ang sitwasyon kay Dawson Carmichael. Kung magpas siya si Nelson na kumilos, tiyak na makakatulong si Julius Reed. Pero ayaw niyang magkusa, napakadilim ng gabi sa Star City. Dahil nasa Hilaga ito, medyo mas malamig kaysa sa Gonzales City. Mula sa malayo, natatanaw niya ang marangyang tirahan ng pamilya Donovan. Sa pinakamayamang lugar ng Star City,
Ang pamilya Donovan ay nagmamay-ari ng isang mataas na gusali at isang patio. Siyempre, ito lang ang lugar ng opisina. Mas gusto ng mga mayayaman ang katahimikan. Maraming taon na ang nakalilipas, nagtayo si Dawson Carmichael ng isang villa sa hilagang mga suburb ng Star City. Nakaalis na sa sentro ng lungsod sina Finnegan Springs at Brantley Sinclair at pumunta na sa villa para magpahinga. Pero nanatili rito si Dawson Carmichael, nililinis ang patio. Pinunasan niya ang pawis sa noo niya at umayos ng upo para huminga ng malalim. Sumakit ang likod niya ng matagal na pagyuko para magwalas ng sahig. Pero noon lang, nakita niya ang isang pares ng sapatos sa harap niya. Mamahaling sapatos na gawa sa katad. Bilang pinuno ng isang mayamang pamilya, nahulaan ni Dawson Carmichael na ang may-ari ng mga sapatos na ito ay hindi simple. Sino ka? Inangat ni Dawson Carmichael ang kanyang ulo, pinunasan ang bahagyang isang buhok sa kanyang mga sentido, medyo nagulat. Mahigpit ang bantay sa Donovan Estate, at gabi na, paano nakapasok ang isang estranghero? Isang kaibigan ni G. Springs, nakangiting wika ni Julius Reed. Gusto niyang makilala ang maalamat na Iron Lady at makita kung ito nga ba ang taong inilarawan ni Nelson bilang kanyang ampon na ina. Finnegan Springs. Dumilim ang ekspresyon ni Dawson Carmichael, at yumoko siya upang ipagpatuloy ang paglilinis ng patio. Isa lang yun, kaibigan ko sa negosyo. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa kanya. Pagkasabi niya noon, biglang inabot ni Julius Reed ang balikat ni Dawson Carmichael. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1202 bisitahin hindi gumalaw si Dawson Carmichael. Hindi man lang napansin ang pag-abot ng kamay ni Julius Reed. Hawak niya ang walis, mahusay na nagwawalis ng sahig. Matapos gawin ang isang gawain sa loob ng isang taon, kahit ang isang babaeng ipinanganak na may hawak na pilak na kutsara ay matututong magwalas ng sahig. Bigla, hawak ni Julius Reed ang isang nalaglag na dahon. Noon lang nag-react si Dawson Carmichael. Nakatingin siya ng blanko sa hindi pamilyar na lalaki sa harap niya, hindi sigurado sa balak nito. Dahon. Itinaas ni Julius Reed ang dahon sa kanyang kamay, nakangiti na parang isang ginoo. Kakaiba ang makakita ng nalalaglag na dahon sa panahon ng lunti ang mga dahon. Minsan, ang mga bagay ay hindi naghihintay na malanta sa kanilang tugatog. Naglakad siya papunta sa basurahan at itinapon ang dahon sa loob. Maingat ang pamilyang Donovan sa kalinisan. Mula nang ilipat ni Dawson Carmichael ang pamilya sa mga suburb, ang lugar na ito ang pangunahing naging opisina para sa buong Donovan Group. Ngunit limitado lamang ito sa harapang patio. Nanatiling bawal ang likod bahay. Tanging ang mga lubos na pinahahalagahan ng Finnegan Springs, o mahahalagang kasosyo sa negosyo, ang nagkaroon ng pagkakataong bumisita. Bumalik na si Mr. Springs sa villa para magpahinga, at hindi kanya isinama. Tanong ni Dawson Carmichael habang patuloy siya sa pagwawalis. Mas nakakatakot kung mas maginoo ang isang tao. Lubos na mapagkunwari. Matapos maranasan ang mga tagumpay at kabiguan ng buhay, matagal nang naging walang pakialam si Dawson Carmichael. May apurahang gawain si Mr. Springs, tila isang bagay na pangnegosyo. Kaya sinabihan niya akong maghanap tingin muna, para ituring ang lugar na ito na parang sarili kong tahanan. Tumugon si Julius Reed ng may ngiti. Hindi pa nga niya nakikilala ang Finnegan Springs. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa kanya na magsalita para sa Finnegan Springs. Kung may kahit kaunting ayaw man lang si Finnegan Springs, sisiguraduhin ni Julius na si Springs mismo ang magsasabi nito. Ang kamao ay kadalasang nagsisilbing pinakakapani-paniwalang ebidensya. Kung hindi sapat ang isang suntok, sapat na ang dalawa. Sariling bahay ko. Malamig na tumango si Dawson Carmichael, nang hindi na nagsalita pa. Nanatili siyang nakayuko at nagpatuloy sa pagwawalis. Napakalawak ng patio, at ikaw lang ang nag-iisa. Ang pamilya Donovan ay sapat na mayaman upang makipagkumpetensya sa isang bansa, bakit napakakuripot? Humakbang si Julius Reed sa harap ni Dawson Carmichael, bahagyang yumoko, gayunpaman, kahit naiisa lamang ang tao, ang kilos ng katulong na ito ay higit pa sa maraming mga dalaga mula sa mga mayayamang sambahayan. Dahil nakakita ako ng hindi mabilang na mga tao, sa palagay ko ay nagmula ka sa isang prestihiyosong pamilya, ngunit, paano ka nahulog sa kasalukuyang estado na ito?
Pagkatapos magsalita, casual siyang tumingin sa paligid, nagkunwaring walang pakialam na sinusuri ang bakuran. Nagkakamali ka, yumuko si Dawson Carmichael at nanatiling tahimik. Tila ayaw niyang makipag-usap kay Julius Reed, at hawak ang kanyang walis, mag-isang naglakad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng patio. Ang lamig ng mga gabi sa Star City. Ngunit kay Dawson Carmichael, manipis na patong lamang ng damit ang natira. Hindi pa kunwari ang kanyang mga peklat at luma na itsura. Sandali na tumigil si Julius Reed. Pagkatapos ay naglaho siya sa looban. Kuwit, kinabukasan. Sa madaling araw, si Nelson, na nakadamit ng maganda, ay sabik na nakatayo sa pasukan ng hotel. Maraming taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Dawson Carmichael. Ang pag-aalaga ng kabaitan ay mas dakila kaysa sa kabaitan ng panganganak. Kung hindi siya sinundo ni Dawson Carmichael, baka patay na sana si Nelson sa kalye ngayon. Matapos ang mahabang paghihiwalay, napuno ng pananabik si Nelson. Bilasan mo. Nang makita niyang unti-unting lumalabas si Julius Reed, nag-aalala siyang sumigaw, "Tara na. Malapit na kayong magkita ng mga magulang." Nang marinig ito, tumalikod si Julius Reed at umalis. "Kapatid, nagkamali ako." Dali-daling hinabol siya ni Nelson, habang nakangiti, "Bilasan natin." Baka gusto mong maging handa." Nagsalita si Julius Reed nang may kaunting pag-aalinlangan, pagkatapos ng napakaraming taon, maaaring tuluyan nang nagbago ang pamilya Donovan. "May alam ka ba?" Metikuloso si Nelson sa kanyang iniisip. Nang maunawaan niya ang ipinahihiwatig na kahulugan sa mga salita nito, agad niyang naramdaman na may mali. "Wala, paalala lang. Isipin mo, 4 na taon na ang nakalilipas, isa akong iginagalang na pinuno, at noon, hindi ka pang akwalipikadong maglingkod bilang katulong ko. Pero ngayon, gago." Ang mga nag-alab na hinala ni Nelson ay agad na napawi. "Bilasan mo, para sabihin ko sa iyo, ang pamilya ng aking ina-inahan ay isang mayamang angkan sa Star City, at sagana sa pera. Ipinanganak akong mayaman. Kahit hindi ako ang santa ng Asher Mountain, mamumuhay pa rin ako ng walang alalahanin tungkol sa pagkain at damit." Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Pagkalabas ng hotel, sumakay ang dalawa sa isang sedan. Si Lena mismo ang nagmaneho sa Templeton, papunta sa pamilya Donovan. Makalipas ang halos 20 minuto, huminto ang sasakyan sa malaking gate ng Donovan Mansion. O sa halip, ang Donovan Corporation. Ang ni-remodel na Donovan Mansion ay naging isang landmark na gusali sa Star City. Ipinagmamalaki ng mga residente ng Star City ang pagpasok sa gusaling ito ng opisina. Napakalaking pagbabago. Nakatayo si Nelson sa pasukan, medyo malungkot na sinabi, "Nang umalis ako, luma pa rin ang mga pinto rito. At ngayon, naging modernong automatikong pinto na ang mga ito." Maraming taon mula noong huli siyang bumisita, isa itong nostalgic na pagbabalik. Napuno siya ng matinding emosyon. Sa pag-aakalang makikita niya si Dawson Carmichael sa lalong madaling panahon, hinugot ni Nelson ang kanyang espada at sinulyapan ang kanyang refleksyon. Kumalabog. Isinuksok pabalik ang longsword. "Binibini, hindi po kayo maaaring pumasok." Bago pa siya makalapit sa automated door, agad siyang nilapitan ng isang security guard at pinigilan. "Pasensya na, hindi ka empleyado ng Donovan Corporation namin," magalang na sabi ng gwardya. "Paano mo nalaman na hindi ako ganoon?" Hindi nagalit si Nelson, sa totoo lang, ito rin ang tahanan niya. "Ang mga empleyado namin sa Donovan Corporation ay nakasuot ng napaka-unipormeng kasuotan habang nagtatrabaho. Masyado kayong maluho sa pananamit. Kung nandito kayo para makipag-usap tungkol sa negosyo, maaari ko kayong abisuhan. Ang mga patakaran ay mga patakaran, pasensya na." Matigas na sabi ng gwardya. Ang Donovan Corporation, ang pinakamalaki at kagalang-galang na mayamang angkan ng Star City. Mahigpit na mga patakaran, malinis na kasuotan. Lalo na simula ng pamunuan ng Finnegan Springs ang mga aktibidad, mas lalong nabigyang diin ang imahe ng korporasyon. Ang mga empleyado ay nakasuot ng uniforme sa trabaho, bawat isa ay may name badge. Ang name badge ang kanilang pass. Kasabay nito, ito ay simbolo ng kanilang pagkakakilanlan.
Minsan sinabi ni Finnegan Springs sa isang pulong ng mga kawani na nais niyang ipagmalaki ng mga tao ng Star City ang Donovan Corporation. Dahil walang uniforme at walang name badge, natural lamang na kinilala si Nelson na hindi empleyado ng Donovan Corporation. Maaari mo bang ipaalam sa kanila na ako si Nelson, ang anak ng inyong chairman na si Dawson Carmichael? Kahit hinarang ng gwardya, hindi man lang nainas si Nelson bagkus sa totoo lang ay natuwa siya. Napakahigpit ng pamamahala ng nanay ko sa kumpanya, kahit ako ay hindi makakapasok. Tumingin siya kay Julius Reed nang nakangiti, ang mga mata ay puno ng pananabik. Pasensya na. Nang marinig ang mga salita ni Nelson, lihim na isinumpa ng gwardya ang babae at tinawag siyang baliw, ngunit matyaga pa rin siyang nagpaliwanag, kahit sino ka pa, papapasukin lang kita kung tatawagan ako ng chairman. Kung ang nanay mo ay si Dawson Carmichael, pakitawagan mo naman siya. Hindi alam ni Nelson na si Dawson Carmichael ay napilitang magwalas na lang ng patio. Naniniwala pa rin siyang nasa loob ng gusali ng opisina ang kanyang ina, kontrolado ang lahat. Siyempre, hindi umimik si Julius Reed. May mga bagay na mas mabuting hindi na lang sabihin. Pero, nag-aalalang panimula ni Nelson, nawalan ako ng komunikasyon sa nanay ko 1 taon na ang nakalipas. Maaaring nagpalit na siya ng numero ng telepono. Maaari mo ba akong tulungan na ipaalam sa kanya? Pasensya na talaga. Mukhang nababagabag ang gwardya, ito ang patakaran, sumusunod lang kami sa mga utos, huwag niyo sana akong pahirapan. Bago pa siya matapos magsalita, nagliwanag ang mga mata ng gwardya. Ipadala mo lang ang mensahe, at itong Rolex ang gantimpala mo. Alam mo, ang isang taong kasing halaga ko ay gustong makita ang chairman mo ay hindi magiging walang dahilan. Inihagis ni Julius Reed ang Rolex sa gwardya, lubos na nagpapasalamat. Maghintay ka, nagatubili ang gwardya, pagkatapos ay naisip na may katuturan si Julius Reed. Hindi niya kayang hadlangan ang isang taong maaaring maging biyayang dulot ng Diyos. Pagkatapos sabihin ito, sinagot niya ang telepono, ako ang bantay pinto. May nagsasabing anak siya ng chairman ng Donovan na nagngangalang Nelson. Oo, pagkatapos noon, biglang nagbago ang mukha ng gwardya. Tuloy po kayo. Hinihintay na po kayo ng chairman. Pinunasan niya ang pawis sa noo niya at humingi ng paumanhin ng nakangiti, hindi ko alam na ikaw pala yan. Huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Julius Reed at pumasok kasama si Nelson. Kailangan mo na namang magbayad. Tumalikod si Nelson, at inagaw pabalik ang Rolex. Binigyan din niya ng mapanghamak na tingin ang gwardya. Ang saya ng pagiging mayaman ay nasa akto ng pagkatalo, hindi ba? Ikinumpas ni Julius Reed ang kanyang kamay at sinabing may magaan na ngiti, Tara, bisitahin natin ang iyong inaampunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 123 mga mapagkunwaring tao mula sa gate patungo sa gusali ng opisina ng Donovan Group, eksaktong 750 metro ito. Hindi nabawasan ng kahit 1 milimetro. Dahil nabuhay ng libu-libong taon, si Julius Reed ay matagal nang naging instrumento sa pagsukat ng tao. 750 metro. Ang respeto ng 75. Gayunpaman, hindi pinansin ni Nelson ang mga detalyeng ito, ang kanyang isipan ay puno ng mga iniisip ni Dawson Carmichael. Isinuot ni Julius Reed ang maskara ni Eleanor Wood at sumunod kay Nelson. Masyadong kitang-kita ang sarili niya at napakaraming kakilala niya, mapanganib na makilala siya. Suot ang maskara ni Eleanor Wood, malaya siyang kumilos ng hindi maganda, at hayaang may ibang sisihin. Ate, pagpasok nila sa Donovan Tower, hindi pa nga sila nakakarating sa pinto ng elevator. Isang lalaking nakasot ang dali-daling lumapit sa kanila. Ikaw ba? Maingat na tiningnan ni Nelson ang lalaki, sinusuri siya ng mga mata nito. Wala siyang maalala tungkol sa kanya. O sa halip, hindi ko siya nakilala. Maling tao, siguro. Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy si Nelson, inakay si Julius Reed patungo sa pinto ng elevator. Ate, ako ito, Finnegan Springs. Tuwang-tuwa ang lalaki, wala ka na noong bata pa ako. Iminuwestre niya gamit ang kanyang mga kamay at saka itinuro ang kanyang tiyan, sabay tapik dito ng malakas, dating Drake Springs ang tawag mo sa akin. Oh, ikaw pala. Medyo nagulat na bulalas ni Nelson, Finnegan Springs. Oo nga, ate, tumanda na ako,
Pero mukhang bata ka pa rin. Tumingin si Finnegan Springs kay Nelson, medyo emosyonal, malabo kong naaalala, noong una kang umalis, halos pareho pa rin ang itsura mo ngayon. Napakaraming taon na ang nakalipas, pero mukhang bata ka pa rin. Nakasuot si Finnegan Springs ng kulay abong suit, mukhang medyo mataba dahil sa kanyang maikling buhok, ngunit napakasigla. Nakasulat sa name tag niya ang President of Donovan Group. Kumusta si Mama? Si Nelson, na muling nagkita ng kanyang kapatid pagkatapos ng maraming taon, ay tuwang-tuwa rin. Nasa taas si Mama. Nang marinig niyang darating ka, pinapunta niya ako rito para makipagkita sa iyo. Inutusan din niya akong ilibat muna sa inyo ang kumpanya namin. 12 taon na ang nakalipas at malaki na ang ipinagbago nito. Inilahad ni Finnegan Springs ang kamay, itinuro ang opisina sa harap niya. Tingnan mo, baka makatulong ito sa pagpapakalma ni Mama sa kanyang emosyon. Sige, tumingin si Nelson sa paligid. Bagamat may ilang pagbabago, hindi naman ito gaanong kalaki kumpara sa panahon bago siya umalis. Pangunahing mga pagbabago sa estilo ng pandekorasyon. Si Dawson Carmichael ay palaging kilala bilang ang babaeng bakal, hindi kailanman mahilig sa mga magarbong estilo. Nang umalis si Nelson, ang buong Donovan Group ay napapalamutian ng kulay abo at puti. Simple ngunit minimalista. Gayunpaman, ngayon, lahat ng ito ay masigla sa mga ligaw na estilo ng kanluranin. Bagamat nagdulot ang mga iyon ng kaunting sigla, hindi ito lubos na tumutugma sa disenyo ng gusaling ito ng opisina. Ang pamilyang Donovan, na may isang siglong pamana, ay napakalalim. Pero ngayon, parang isang novorish na. Noon pa man ay ayaw na ayaw ni Dawson Carmichael na sumunod sa mga uso ng walang taros, nananatiling tapat sa kanyang sarili sa gitna ng maingay at magagaliting lipunan. Ate, kamusta ka na? Kumusta ang Asher Mountain? Tanong ni Finnegan Springs, kumukurap-kurap ang mga mata, halatang nag-uusap para bumili ng oras. Ngumiti lang si Julius Reed at walang sinabi. Hindi ba't dapat nagwawalis ng basura sa likod bahay si Dawson Carmichael? Paano siya napunta sa opisina at hinihintay si Nelson ayon sa Finnegan Springs? Kailangan kong gumamit ng banyo, biglang sabi ni Julius Reed. Sige, bilisan mo, sagot ni Nelson, saka tumingin kay Finnegan Springs, nobyo ko. Ah, kaya pala bayaw ko yan. Saan ka nagtatrabaho? Sa ugali mo, masasabi kong hindi ka ordinaryong tao. Pinaikit ni Finnegan Springs ang kanyang mga mata, pinagmasdan ang papalayong figure ni Julius Reed, at nagtatanong. Palagi niyang nararamdaman na ang lalaking ito ay hindi simple. May bahid ng masamang hangin ang paligid niya. Isa siyang palaboy na walang trabaho, nabubuhay sa kanyang kapareha, sabi ni Nelson habang nakatingin sa mataong opisina sa unang palapag, hindi mapigil ang magtanong, Nay, kumusta po siya nitong mga nakaraang taon? Matagal na siyang nag-aalala para kay Dawson Carmichael simula nang mawalan sila ng komunikasyon noong nakaraang taon. Bukod dito, pagkatapos magtanong, tila may sakit si Dawson Carmichael. Maayos naman ang kalagayan niya, pero dahil tumatanda na siya, ayaw na niyang pakialaman ang mga gawain ng grupo, masayang sabi ni Finnegan Springs, pero siguro, nami-miss ka na ni tita, at ang pangungulila niya ay naging sakit. Pero ngayong nakabalik ka na, magandang panahon na para makasama ko siya ng ilang sandali. Tumango si Nelson. Kuwait, bakuran ng Donovan Group. Hindi konektado ang lugar na ito sa harapan ng bakuran. Sa pasukan ay nakatayo ang napakaraming gwardya. Mahigpit na nakasara ang mga pinto. Kung walang espesyal na access card, walang paraan para makapasok. Ang matataas na pader ay nilagyan din ng mga bakod na dekoryente at mga pantikip sa paligid. Oy! Sus Mariosep, habang lumilipad ang isang anino, lumapag si Julius Reed sa isang puno. Nandito nga pala si Dawson Carmichael. Gayunpaman, mayroon na ngayong isang grupo ng mga tao. Ang pinuno ay isang babaeng nakasuot ng mahabang puting damit. Dawson Carmichael, huwag kang maging walang utang na loob. Naiinip na sabi ng babae, kung ayaw mong makita ang sarili mong anak, mamuhay ka ng may pagsisisi habang buhay. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo, sasama ka man o hindi, nasa iyon na iyon. Branley Sinclair, natatakot ka ba na malaman ng anak ko ang katotohanan at susundan ka? Pang-iinis na sabi ni Dawson Carmichael,
Ang mga masasamang tao ay tuluyang sisirain ang kanilang mga sarili. Tiyak na haharap ka sa paghihiganti. Paghihiganti. Ngumisi ang babaeng nakasuot ng mahabang damit, puno ng pangungutya ang mukha. Dawson Carmichael, sa tingin mo ba ay nakaraan na ito, noong ikaw ang namamahala? Nagbago na ang panahon. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pag-asa kay Nelson, makakabalik ka. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang Finnegan Springs ay lumipat na sa maharlikang korte sa ilalim ng mga kaayusan ng aking pamilya. Anong karapatan mayroon ang Asher Mountain na ikumpara sa maharlikang korte? Hindi ako sasama. Si Dawson Carmichael, habang may hawak na walis, ay nagpatuloy sa pagwawalis ng sahig. Mabuti. Nang makita ang ekspresyon ng babae, natawa siya at tumango, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit sa iyong matandang ama. Sa narinig ko, ang matandang lalaki ay mahigit 70 na, hindi na gaanong matagal ang kanyang buhay, at mamamatay din siya sa malaot madali. Magpapadala ako ng isang tao ngayon din. Aalis na ako. Ibinagsak ni Dawson Carmichael ang kanyang walis, habang lumuluha ang kanyang mga mata. Sinclair, kung may mangyari sa aking ama, hindi ka mamamatay ng mapayapa. Kung makikipagtulungan ka sa amin, natural lang na hindi ko guguluhin ang matanda. Alam mo na ang gagawin mo kapag nakilala mo si Nelson, di ba? Mayabang na sabi ni Brantley Sinclair nang makita ang pagsunod ni Dawson Carmichael, bilisan mo at magpalit ka ng damit. Pagkatapos magsalita, may nagdala ng damit sa likuran niya, at dinala si Dawson Carmichael sa isang kwarto sa likuran. Sinusubukan mo ba akong kalabanan? Mapanghamak na ungol ni Brantley Sinclair, habang inaakay ang kanyang mga kasama palabas ng bakuran. Matapos masaksihan ang eksenang ito, biglang tumayo si Julius Reed at naglaho mula sa lugar. Kuwit, Tara na, nag-aalala ako na naiinip na si Tia. Sa loob ng lobby sa unang palapag, tiningnan ni Finnegan Springs ang isang mensahe sa kanyang telepono pagkatapos ay tumango kay Nelson. Sandali lang, dumating na ang bayaw mo. Nang hahanapin na sana siya ni Nelson, nakita niya si Julius Reed na palabas ng banyo. Bilisan mo, umakyat na tayo sa taas. Sa pag-aakalang malapit na niyang makita ang kanyang ina-inahan, labis na natuwa si Nelson. Ding! Nang huminto ang elevator sa ika-21 palapag, sa wakas ay huminto rin ito. Nandito na ang chairman, sumunod ka sa akin. Lumabas si Finnegan Springs mula sa elevator, itinuro ang pinakadulong opisina. Salamat, huminga ng malalim si Nelson at mabilis na sumunod. Napakalawak ng pasilyo, hindi bababa sa 5 metro. Nakarating silang tatlo sa pinakadulong pinto ng opisina, kung saan marahang kumatok si Finnegan Springs. Tia, pumunta po si Sister Nelson para bisitahin kayo. Ilang sandali pa, tuloy. Isang boses ang nagmula sa loob ng pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1204, Obsessive-Compulsive Cleanliness. Ang boses na ito, si Julius Reed, ay pamilyar na pamilyar dito. Si Dawson Carmichael iyon. Nang maalala ang usapan na narinig niya sa likod bahay, medyo nakaramdam siya ng kuryosidad. Hindi interesado si Julius Reed sa alitan sa loob ng pamilya Donovan, ngunit medyo interesado siya sa maharlikang korte na binanggit ng babaeng nakaputi. Kaya ba nitong maging walang takot sa Asher Mountain? Medyo interesante. Ang Asher Mountain ay palaaway at itinuturing na nakahihigit sa mga sekta, walang sino man ang nangangahas na pukawin ito ng walang ingat. Si Nelson ay isang santa, na lubos na pinapabore ng Panginoon ng Asher Mountain. Masasabing si Nelson ang kumakatawan sa halos lahat ng kagustuhan ng Asher Mountain. Kung magdesisyon siyang maghiganti, susuportahan siya ng buong Asher Mountain. Gayunpaman, inangkin pa rin ng babaeng nakaputi na hindi siya natatakot sa Asher Mountain. Sa pananaw ni Julius Reed, ang babaeng nakaputi ay walang mataas na posisyon, malamang isa lamang siyang tauhan sa loob ng kanyang organisasyon. Kahit isang menor de edad na karakter ang nangahas na gumawa ng ganoong katapangan ng mga pahayag, na, kahit medyo pinalabis, ay nagpapahiwatig pa rin na ang tinatawag na maharlikang korte na binanggit ng babae ay dapat may-ari ng kabisera upang hindi matakot sa Asher Mountain. Sa pagtingin-tingin sa paligid, hindi marami ang akma sa pamantayang ito. Bukod dito, walang mga organisasyong nakaugnay sa korte ng hari. Ang ganito kalawak, makapangyarihan, ngunit malalim na nakatagong organisasyon,
kung ito ay nasa Star City, ay hindi maaaring manatiling ganap na hindi maaapektuhan ng anumang impormasyon. Tingnan mo ang kalagayang pinansyal ng Donovan Corporation. Habang itinutulak ni Nelson ang pinto pabukas, nagpadala ng mensahe si Julius Reed kay Templeton, Lena. Ang babaeng nakaputi, na nakatira sa napakalaking lupain, ay tiyak na naglilingkod sa tinatawag na maharlikang korte. Tiyak na may problema sa pananalapi. Nanay. Itinulak ni Nelson ang pinto at agad na nakita si Dawson Carmichael na nakaupo sa harap ng mesa. Tuwang-tuwa siyang lumapit, hindi pinansin ang imahe niya bilang isang santa. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang batang babae. Nelson. Ngumiti si Dawson Carmichael, iniabot ang isang kamay para marahang hawakan ang mukha ni Nelson. Kumislap ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagpalit na siya ng damit at hindi na siya ang tagalinis na nakasuot lang ng lumang damit, at nagwawalis ng sahig gamit ang walis. Ngayon, si Dawson Carmichael ay ganap na pinuno ng isang mayamang pamilya. Maganda at maluho. Kahit na pumuti na ang kanyang buhok, makikita pa rin sa kanya ang pagiging maharlika kapag nakaupo roon. Isang pagmamalaking nagmumula sa loob. Mama, nagpalit ka na ba ng numero ng telepono mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kinagat ni Nelson ang kanyang labi, may bahid ng hinanakit, bagamat umalis ako sa Asher Mountain. Nagtakda ang aking Panginoon ng patakaran na huwag akong hayaang makipag-ugnayan sa iyo ng mag-isa. Dahil lamang sa ipinadala niya ako sa Star City para sa isang misyon kaya ko nagawang samantalahin ang pagkakataong ito pagkatapos ng maraming pagmamakaawa at pang-aasar. Nang marinig ito, bahagyang nanlabo ang mga mata ni Dawson Carmichael, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Kasalanan ni Mama. Hindi maganda ang pakiramdam ko noon, kaya isinara ko ang pinto at ginugol ang mga araw ko sa panalangin at pagkain ng gulay. Inaalala ka, sabi ni Dawson Carmichael habang hawak ang kamay ni Nelson, nang itim ka. Nagdusa ka ba ng husto sa Asher Mountain? Nag-aatubili akong ipadala ka roon noon. Pero dapat maging matatag ang mga kababaihan ng pamilya Donovan. Iyan ang tradisyon ng pamilya. Ang pamilya Donovan ay palaging pinamumunuan ng mga kababaihan. Sa sandaling ito, ang babaeng nakaputi na nakatayo sa silid ay nagsalita ng may ngiti. Sino ito? Tinaas ni Nelson ang kilay at sinuri ang babae. Nakatuon lang ang kanyang pansin sa pagtayo sa tabi ni Dawson Carmichael at hindi niya napansing may iba pa sa silid. Nang magsalita ang babae sa kanya lang napagtanto na may iba pang naroon. Ito ang asawa ko, si Branley Sinclair. Mabilis na pumasok si Finnegan Springs mula sa pinto at ipinakilala siya ng nakangiti. 3 taon na ang nakalilipas, tumulong si Tia sa paghahanap ng mga pares, at pinakasalan ko siya. Branley, ito ang Nelson na madalas kong binabanggit sa iyo, ang santa ng Asher Mountain. Nang marinig ang mga salita niya, tumanggo si Branley Sinclair, at mainit na hinawakan ang mga kamay ni Nelson, madalas kang binabanggit ni na Sister Nelson, Auntie at Finnegan. Mahirap kung hindi ka nila kilala. Dahil doon, bahagyang dumilim ang mukha ni Dawson Carmichael, ngunit mabilis niya itong itinago. Ikaw pala ang hipag ko. Tiningnan ni Nelson ang nakangiting babaeng nasa harap niya, kakaiba ang pakiramdam. Hindi niya matukoy kung bakit, pero pakiramdam niya ay masyadong hindi taos-puso ang ngiting iyon. Hindi tunay, ngunit dahil ang kanyang umampon na ina ang nagsaayos nito, at ang asawa ni Finnegan Springs, ang tanging nagawa ni Nelson ay ang makipag-usap ng magalang. Mula ngayon, dapat mong bantayan ng mabuti si Finnegan Springs. Hindi ang binatang ito ang tipo ng taong magbibigay ng kapanatagan ng loob. Pagkasabi niyan, agad siyang naglakad papunta sa pinto, hinawakan sa kamay si Julius Reed, at inakay ito paarap kay Dawson Carmichael. Nay, ito po ang nobyo ko. May pagmamalaking sabi ni Nelson, hindi naman masama, di ba? Ikaw pala. Nang tumangala si Dawson Carmichael at makita ang mukha ni Julius Reed, ang mukha ni Eleanor Wood, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kagabi, sa looban, ang taong nagsasabing kaibigan ni Finnegan Springs. Ang lalaking ito ang nasa harap niya. At ngayon, may kinalaman siya kay Nelson. Hindi ako sang-ayon. Matigas na sabi ni Dawson Carmichael, hindi. Hinding-hindi. Kaya niyang tiisin ang pagkawala ng negosyo ng pamilya. Kaya niyang tiisin ang pagiging isang puppet na walang tunay na kapangyarihan.
Mula sa pagiging isang mataas na CEO, maaari siyang maging isang tagalinis. Pero, may 2 taong naging dahilan ng kanyang malaking kita. Ang isa ay ang matandang ama ni Dawson Carmichael, at ang isa naman ay si Nelson na nasa harap niya. Kung maglalakas loob sina Finnegan Springs at Brantley Sinclair na harapin ang 2 taong ito, mas gugustuhin pa niyang magwasak ng tuluyan. May contingency si Dawson Carmichael, pero maliban na lang kung iyon ang huling paraan, ayaw niyang gawin iyon. Nay, ikaw, minsan mo pa lang siyang nakilala, at mabuti talaga siyang tao. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay nag-iwan kay Nelson ng pagkagulat at pagkalito. Akala niya ay makakatanggap siya ng mga pagpapala, ngunit sa halip, isang matinding pagsaway ang ibinato sa kanya. At ang ugali ni Dawson Carmichael ay masyadong abnormal. Sa buong pagkabata niya, bagamat medyo mahigpit sa iba ang dominanteng CEO ng pamilyang Donovan, isa siyang mapagmahal na ina kay Nelson. Hindi, determinadong sabi ni Dawson Carmichael, papayag ako sa kahit anong gusto mong gawin, pero hindi ito. Kung gusto mo siyang makasama, sige. Pero dapat mong putulin na agad ang relasyon nating mag-ina. Ang mapagmahal na si Dawson Carmichael ay tila isa ng galit na leon. Pinoprotektahan ang kanyang mga anak, hindi hinahayaang may lumapit sa kanya. Hindi ka tinatanggap dito, lumabas ka. Si Dawson Carmichael, namumula ang mukha, ay tumayo at itinuro ang pinto, ngayon na. Kaibigan ni Finnegan Springs, hindi talaga mabuting tao yan. Nang maalala ang kanilang pag-uusap kagabi, hindi niya mapigilan ang galit niya. Sobra na ito, Nay, baka may hindi pagkakaunawaan, siya. Tama na, huwag ka nang magsalita pa. Putol ni Dawson Carmichael kay Nelson, bahagyang nanginginig ang katawan sa galit. Nelson, kahit kailan ay hindi pa ako humingi sa iyo ng kahit ano sa buong buhay mo. Pero ngayon, nagmamakaawa na ako sa iyo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Nelson, nagmamakaawa, bitawan mo siya. Nanay, punong-puno ng luha ang mga mata ni Nelson na patuloy na umaagos. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang ina, na palaging sumusunod sa kanyang mga kagustuhan, ay biglang sasabog sa matinding galit. Nagulat din ang Finnegan Springs at Brantley Sinclair. Tungkol saan ba lahat ito? Kung hindi ako malugod na tinatanggap dito, aalis muna ako. Sabi ni Julius Reed nang may bahagyang ngiti, sumulyap kay Nelson, at saka tumalikod para umalis. Hoy, bayaw, huwag kang umalis. Nagmamadaling lumapit si Finnegan Springs para pigilan siya, at kasabay nito, iniabot niya ang kanyang kanang kamay para tapikin sa balikat si Julius Reed. Anumang bagay na hindi nagustuhan ni Dawson Carmichael, ay nagustuhan niya. Pumutok, ngunit nang sandaling dumampi ang kanang kamay ni Finnegan Springs kay Julius Reed, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng isang dislokasyon. Nakakatakot ako sa mga germs. Kumuha si Julius Reed ng panyo sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang kanyang balikat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1205, tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng mga bagay? Sus Mariosep. Napayuko si Finnegan Springs sa lupa sa sakit, at agad na namutla ang kanyang mukha. Isa siya sa mga tunay na kumokontrol sa Donovan Family Group, sanay na maalagan sa pang-araw-araw niyang buhay. Kailan pa siya nasugatan? Ngunit biglang nailansad ang kanyang braso dahil sa pagkakahawak ng isang tao, at pinagpawisan ng malamig si Finnegan Springs habang dumaranas siya ng sakit. Ang dislokasyon ay hindi nangangahulugang isang ordinaryong sakit. Bagamat hindi kasing lala ng bali, nagdudulot ito ng matinding kakulangan sa ginhawa. Pasensya na, ayoko nang may mga taong masyadong lumalapit sa akin. Humakbang si Julius Reed pasulong, hinawakan sa balikat si Finnegan Springs. Kasabay ng matinding paghila, crack, agad na bumalik sa pwesto ang kasukasuan. Anong ginagawa mo? Nang makita siyang kumilos, sumugod si Brantley Sinclair at itinulak si Julius palayo, dumilim ang mukha nito nang sabihin niya, bagamat kasintahan ka ni Nelson, huwag kang sumobra. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at tumingin kay Finnegan Springs nang may pag-aalala, asawa, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pinunasan ni Finnegan Springs ang malamig na pawis sa kanyang noo, habang nakatingin kay Julius nang may mapang-akit na mga mata, kanina lang, tinutulungan niya ako. Kahit ano paman, nabali ang braso niya dahil sa lalaking nasa harap niya,
at hindi niya kayang lunukan ang pride niya. Yung kasintahan ni Nelson. Kahit si Nelson pa iyon, hindi niya iyon kukonsintihin. Hayaan mo na ang mabangis na lalaking ito sa harap niya. Nagbago na ang panahon. Si Dawson Carmichael ay naging kasaysayan na. Pero sa unang tingin, magalang pa rin niyang sinabi, ayos na ako ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ikinumpas ni Finnegan Springs ang kanyang braso, patunay na talagang ayos lang siya. Nelson, ang babaw talaga ng ugali ng nobyo mo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Branley nang makitang ayos lang si Finnegan Springs. Ngunit ang tingin niya kay Julius ay puno ng puot. Ang pamilya Donovan, masyadong maislan, umiling si Julius, itinaas ang isang daliri at ikinumpas ito, narinig ko na ang palayaw ni Dawson Carmichael ay Iron Lady. Maaari kayang lahat ng lalaki sa pamilya Donovan ay mga babae, rin. Nang marinig ang mga salitang ito, napalitan ng labis na pagkapahiya ang mukha ni Finnegan Springs. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinarget ng lalaking nasa harap niya. Parang naghahanap siya ng away. Maaari kayang nabunyag na ang mga isyo kay Dawson Carmichael. Lumingon si Finnegan Springs at sumulyap kay Branley Sinclair. Sa pamilya Donovan, si Branley Sinclair na ngayon ang nagtakda ng desisyon. Ang miss na ito mula sa pamilya Sinclair, na ipinanganak sa isang lokal na makapangyarihang lugar sa Star City, ay unti-unting nilamon ang negosyo ng pamilya Donovan gamit ang kanyang impluwensya, banihag ang ama ni Dawson Carmichael, at ikinulong si Dawson mismo, iniwan siyang mag-alaga ng bahay sa likod bahay. Siya ang naging aktwal na tagapamahala ng Donovan Family Group. Ang Finnegan Springs ay isa lamang papat. Ginoo, walang alitan ang aking pamilya Donovan sa inyo, ngunit sinimulan ninyo sa pamamagitan ng pananakit sa aking asawa, at ngayon ay kinukutya ninyo ang aking pamilya Donovan. Maaari ko bang itanong, sino kayo? Ngumisi si Branley Sinclair, habang dahan-daang lumalapit kay Julius. Nakaka-curious talaga ako, kung sino ang naglalakas loob na maging ganito kamapangahas dito sa Star City, dito sa opisina ng chairman ng Donovan Family Group. Sa huli, halos mapang-asar na ang tono niya. Hipag, ito ang kasintahan ko. Dahil sa tensyonado at mainit na kapaligiran, mabilis na humarap si Nelson kay Julius at sumagot ng walang paghingi ng tawad, bagamat maaaring hindi naaangkop ang ginawa niya, samobra na ang mga sinabi mo. Gustong-gusto ni Dawson Carmichael ang Finnegan Springs, alam na alam ito ni Nelson. Labis ang kanyang pasasalamat sa maamong kabaitan ni Dawson, kaya naman pinilit niyang pigilan ang sarili. Kung may ibang nang-ahas na magsalita kay Julius ng ganito, bubunutin na niya agad ang espada niya. Ano ang mahalaga kung ikaw ang ginang ng pamilya Sinclair? Mas makapangyarihan ka ba kaysa sa espadang nasa kamay ko? Nobyo, naiinis na sabi ni Branley Sinclair, kung gayon, pakiusap, pakisamahan ng maayos ang iyong lalaki, huwag mong ipahiya ang pamilya Donovan sa kanyang kawalan ng magandang asal. Kalimutan mo na. Nagkunwaring pinipigilan ni Finnegan Springs si Branley, mahina ang boses, hindi ako bababa sa antas niya. Finnegan, pagkarinig nito, nakaramdam ng labis na pagkailang si Nelson. Kaya pala nag-asawa ka na, at wala ka nang pakialam sa kapatid mo. Kahit pinipigilan niya ang sarili, tumama sa kaba ni Nelson ang mga salita ni Finnegan Springs. Sinamahan siya ni Julius Reed para sa isang pagbisita sa pamilya. Hindi niya maaaring hayaang magdusa ito kahit kaunting kawalan ng katarungan. Sige, si Dawson Carmichael, na tahimik sa buong paglalakbay, ay unang nagsalita. Tumingin siya kay Julius Reed, halo-halo ang emosyon nito. Tila iba ito sa inaakala niya. Isa ba itong masukastikong panlilinlang? Kung ganoon nga talaga ang kaso, malaki ang isinakripisyo ng Finnegan Springs. Para sa mga sanay sa marangyang buhay, ang pagkakaroon ng nabali na braso ay isang napakasakit na karanasan. Nelson, kahit papaano ay galing ka sa pamilya Donovan, kaya bago ka pumunta sa susunod, turuan mo muna siya ng magandang asal, pagtatapos ni Branley Sinclair sa pagsasalita at sumulyap kay Dawson Carmichael ng may pagmamalaki. Medyo mayabang nga iyon. Kung may pakialam si Dawson Carmichael kay Nelson, pahihirapan niya ang mga bagay-bagay para kay Nelson. Para malaman niya kung sino ang namamahala ngayon. Ugali. Ang ugali ng pamilya Donovan. Nakakuyom na tanong ni Julius Reed, habang nakakuyom ang mga kamay sa likuran,
Tinuturuan mo ba ako kung paano kumilos ng maayos? Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo sa ibang lugar, pero dito. Sa pamilya Donovan, hihilingin ko na sundin mo ang mga patakaran, sabi ni Brantley Sinclair, na, bilang pinakasikat na negosyante ng Star City, ay sanay na sa pambabula at paggalang ng iba. Ang sobrang hirap na dinaranas niya ngayon ay mahirap para sa kanya na tanggapin. Dahil matagal nang nanunungkulan sa isang mataas na posisyon, matagal nang nakalimutan ni Brantley Sinclair kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagparaya at mapagpigil. Ikaw, nang akmang makikipagtalo na sana si Nelson, hinayla siya pabalik ni Julius Reed. Ayoko talaga na sinasabihan ako ng iba kung ano ang dapat kong gawin. Sampal. Sinampal niya si Brantley Sinclair, dahilan para matamba ito sa lupa, at walang pakialam na sinabi, at tungkol naman sa aking asawa, wala kang karapatang manlay. Naiintindihan mo ba? Dahil sa sampal na iyon, ang opisina ay nabalot ng isang napakakakilakilabot na katahimikan. Tuwang-tuwa si Nelson dahil may nakatadhana si Julius Reed para sa kanya. Tuwang-tuwa si Dawson Carmichael. Alam niyang hindi nagkukunwari ang binata sa harap niya. Likas na mapagmataas si Brantley Sinclair, at kahit isa itong masukastikong pakana, hinding-hindi niya hahayaang masampal. Nangangahulugan ito na ang binata kagabi, na ngayon ay kasintahan na ni Nelson, ay hindi kakampi ni Finnegan Springs. Nang maisip ni Dawson Carmichael ang ideyang ito, muling tumingin si Julius Reed, at habang tumitingin ito sa kanya, lalo siyang sumasang-ayon. Ang makita siyang ipinaglalaban ang kanyang anak na babae ng ganito ay nagdulot sa kanya ng malaking ginhawa. Ikaw, may nabangga ka ba? Itinuro ni Finnegan Springs si Julius Reed, nanginginig, tila hindi maintindihan. Sa Star City, sa pamilyang Donovan, may bumaril ba talaga kay Brantley Sinclair? Talagang hindi ka panipaniwala, bakit ka nakatayo riyan? Tawagan mo ang isang tao. Si Brantley Sinclair, na nakatikip ang kamay sa mukha at may bakas ng dugo sa labi, ay may masamang hangarin na sumigaw, tawagan mo ang security, palayasin mo siya. Napakalaking kahihiyan. Mula pagkabata, wala pang nangahas na saktan siya ng ganito. Talaga, nandito lang si MS Donovan, kailan pa naging tungkulin mo, bilang isang junior, ang magturo. Ngumiti si Julius Reed habang nakatingin kay Brantley Sinclair na nakahiga sa sahig, masakit ba? Mabuti, baka sakaling may matutunan ka. Ikaw, namumula sa galit ang mga mata ni Brantley Sinclair, hinihiling na sana'y punatin niya ang lalaking nasa harap niya. Asawa, tara na muna tayo. Matatag na tumayo si Finnegan Springs at tinulungan si Brantley Sinclair na makatayo mula sa lupa, at binigyan si Dawson Carmichael ng matalim na tingin. Parang babala, hindi ako pupunta. Sampal. Sinampal ni Brantley Sinclair ang mukha ni Finnegan Springs. Tara na. Hindi pinansin ni Finnegan Springs ang kanyang pag-aalburuto, hinayla si Brantley Sinclair patayo at kinaladkad palabas ng opisina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1206, Kawalang kasiyahan sa pagitan ng mag-asawa, Finnegan Springs. Sa labas, si Brantley Sinclair, na parang isang galit na leon, ay mahigpit na nakahawak sa leeg ni Finnegan Springs, habang galit na umuungal. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kawalang dangal? Lalo na ngayon, noong siya mismo ang may kontrol sa pamilyang Donovan, kasama ang suporta ng korte ng imperyo. Sa Star City, tumawag si Brantley Sinclair ng hangin at humihip ito, humingi ng ulan at bumuhos ito. Ngayon, sinampal pa talaga siya sa mukha. May kinuha siyang salamin mula sa kanyang bag, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Namamagal na ang kalahati ng mukha niya. Sa kanyang maputi at makinis na balat, kitang-kita ang mga marka ng 5 daliri. Parang tinta na natalsikan sa isang puting papel. Nakakasilaw talaga. Pumutok. Galit na inihagis ni Brantley Sinclair ang maliit na salamin sa lupa. Maingay na nagngangalit ang mga ngipin niya. Anong katayuan ang hawak ni Nelson? Kumuha si Finnegan Springs ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, naglakad papunta sa bintana, at sinindihan ito ng lighter. Wala akong pakialam kung ano ang katayuan niya. Nanginginig ang boses ni Brantley Sinclair nang sabihin niya, kaya kong tiisin ang kahit ano pa, maliban sa pagsampal. Ha, kailan ko pa tiniis ang ganitong insulto? Ang santa lang ba ng Asher Mountain?
Ang nasa likuran ko ay ang korte ng imperyo. Ano ang magagawa ni Nelson tungkol dito? Sa Star City, ako ang may huling desisyon. Pagkasabi niyan, kumuha siya ng tisyo at dahan-daang pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tunay ngang hindi natatakot ang korte ng imperyo sa Asher Mountain. Pero si Nelson ay isang santa, at ang kanyang mga kasanayan ay kahanga-hanga. Humigop ng malalim si Finnegan Springs sa kanyang sigarilyo, at marahang bumuga ng usok. Kung talagang maging pangit ang mga bagay-bagay, ang babaeng iyon ay kayang gumawa ng kahit ano na higit pa sa iyong imahinasyon. Para saan? Unti-unting kumalma si Branley Sinclair. Bihira lang siyang mawalan ng kahinahunan ng ganito. Pero dahil nasample siya sa mukha, hindi niya mapigilan ang emosyon niya. Papatayin kita. Lumingon si Finnegan Springs, hawak ang sigarilyo sa pagitan ng dalawang daliri, at walang ekspresyong sinabi, kilala ko ng husto ang babaeng ito. Kapag sinuwi mo talaga siya, maglalakas loob siyang patayin ka. Itinuro ni Finnegan Springs ang opisina sa tabi niya, dito mismo sa silid na ito, maglalakas loob siyang bunutin ang kanyang espada at patayin ka. Huwag mo akong pagdudahan, seryoso ako. Noong pumunta si Nelson sa Asher Mountain, hindi pa ganoon katanda ang Finnegan Springs. Ngunit sa paglipas ng mga taon, kasunod ng pagsunod kay Dawson Carmichael, lubos niyang naunawaan si Nelson. Siya ay isang taong hindi magdadalawang isip na pumatay sa kahit kaunting hindi pagkakasundo. Kahit na tila isa siyang maamo at maalalahanin na babae. Ngunit napakalinaw ni Finnegan Springs kung gaano kamaalab ang ugali ni Nelson. Kung hindi niya sana ipipilit na hikayatin ni Branley Sinclair si Dawson Carmichael na bumalik. Maniwala ka man o hindi, kung pupunta rito si Nelson at marinig na nagwawalis si Dawson Carmichael ng bakuran sa likod, ako ang unang mamamatay. Ang pangalawa, ikaw. Inilabas ni Finnegan Springs ang kanyang sigarilyo sa bintana, dahan-daang hinaypan ang abo ng sigarilyo. Nasa bulsa niya ang isang kamay, at gamit ang isa pang kamay, humithit siya ng sigarilyo. Langhapin mo. Habang binubugan niya ang malabong hininga mula sa kanyang baga, pinatay niya ang sigarilyo. Huwag mong sabihing nasa iyo ang korte ng imperyo. Pero gaano katagal bago dumating ang mga tao ng korte ng imperyo at iligtas ka? Biglang niyakap ni Finnegan Springs si Branley Sinclair, kayang-kaya kang patayin ni Nelson nang wala pang isang segundo. Ako. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Branley Sinclair. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit iginiit ni Finnegan Springs na pakiusapan niyang bumalik si Dawson Carmichael. Mapagmataas na nakaupo sa upuan ng chairman na parang palabas lang ang lahat. Silang dalawa ang may kontrol sa pamilyang Donovan, at dahil sinusuportahan sila ng korte ng imperyo, hindi nila kailangang matakot kay Nelson sa Star City. Orihinal na, ito ay para bumili ng oras. Dahil matagal nang humawak ng mataas na posisyon, si Branley Sinclair ay umasa na lamang sa kanyang katayuan at tila nakalimutan na ang takot. Palagi niyang iniisip na walang maglalakas loob na pumatay sa kanya. Dahil sa biglaang takot na iyon, ang saloobin ni Branley Sinclair ay lubos na lumambat. Pasensya na, ngayon lang. Nas-anay na ako. Hinawakan ni Finnegan Springs ang kanyang mukha at marahang hinalikan si Branley Sinclair sa noo. Sino ang dahilan kung bakit kita minahal ng ganito? Aha, pinilit ni Branley Sinclair na ngumiti, na konsensya habang nagsasalita, kapag natapos ko na ang malaking gawaing ito, papagawahin din kita sa maharlikang korte. Makakatulong ka rin sa pamamahala ng pamilya Donovan. Pagkatapos ng 3 taon ng pagsasama, sa wakas ay handa ka ng magtiwala sa akin. Niyakap siya ni Finnegan Springs at marahang bamulong, hihintayin kita sa villa mamayang gabi. Anibersaryo natin ngayon, at napakahalaga nito para sa akin. Napahawak si Branley Sinclair sa kanyang ulo dahil sa biglaang pagkainis, nakalimutan ko talaga. Salamat, asawa ko. Pero, hindi ko talaga ito matanggap. Ang pananatili kay Dawson Carmichael ay isang napipintong kapahamakan. Pagkahawak sa namamagang pisngi niya, puno ng mali siya ang mga mata niya. Dapat kang maglaan ng oras para bumisita sa maharlikang korte. Kung haharapin natin sina Nelson at Dawson Carmichael, talagang kailangan nating kumilos ang maharlikang korte. Kumuha si Finnegan Springs ng isang bote ng gamot mula sa kanyang bulsa, muntik na itong maging matagumpay. Kapag naibenta na ito,
maaari na tayong magtayo muli ng isa pang Donovan Corporation. Talaga, kinuha ni Branley Sinclair ang maliit na bote ng salamin at pinagmasdan ang malinaw na likido sa loob, tiyak na matutuwa ang maharlikang korte. Pupuntahan ko agad ito at ipapakita sa kanila. Oo, magdahan-dahan ka. Ako na ang bahala sa kanila rito, at ikaw na ang bahala sa mga tauhan ng maharlikang korte para kumilos agad hanggat maaari, nakangiting sabi ni Finnegan Springs. Sige, nag-atubili si Branley Sinclair, pagkatapos ay lumapit kay Finnegan Springs at binigyan ito ng magaan na halik. Tumalikod siya at umalis. Nang mawala ang figure ni Branley Sinclair, agad na dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Finnegan Springs. Ikaw na aso, 3 taon ka na, tinatrito mo ako na parang aso. Namula ang mukha niya, at nagngingit-ngit ang mga ngipin, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, huminga siya ng malalim at inilabas ang isang bote na eksaktong katulad ng gamot mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang gamot na binuo ng Whittaker Corporation. Sa kasamaang palad, patay na si Ian Cook. Kung hindi siya namatay, nang maipamahagi na ang gamot, maaaring lumaki sana ng mahigit 10 beses ang laki ng Whittaker Corporation. Pagkamatay ni Ian Cook, dinala ng Hawk ang gamot na ito sa pantay na may kakayahang Donovan Corporation. Di nagtagal, natapos nila ang pangwakas na pag-unlad. Kinuha ni Finnegan Springs ang kanyang telepono, kumuha ng litrato, at tahimik na naghintay. Pagkalipas ng 5 minuto, tumunog ang telepono. Ginoo, magalang na sumagot si Finnegan Springs. Nagdala siya ng pekeng gamot sa korte ng hari. Isang boses ang narinig mula sa telepono. Tama, ayon sa iyong mga tagubilin, ibinigay ko sa kanya ang pekeng gamot. Si Branley Sinclair ay papunta na ngayon sa maharlikang korte, at sa aking tansya ay makikipagkita siya sa mga opisyal ng maharlikang korte sa loob ng kalahating oras, tugon ni Finnegan Springs. Napakahusay. Tuwang-tuwa si Bid Pulse. Mabibigyan siya ng nararapat na gantimpala kapag bumisita siya sa Star City, boses ng Hawk mula sa kabilang linya ng telepono, pero, kailangan mong sumunod. Kung hindi, kamatayan na lang ang haharapin mo, naiintindihan mo. Naiintindihan ko, nagtanong si Finnegan Springs nang may lubos na paggalang, talaga bang darating ang Bid Pulse? Talagang totoo, sa huling pagkakataon, nagbabala ang lawin, huwag kang kikilos ng kusa. Mas gusto ni Bid Pulse ang masunuring tao, hindi ang matatalinong tao. Pero, hindi ba't matalinong tao si Devlin? Mahinang tanong ni Finnegan Springs. Mula nang makipag-ugnayan siya sa lawin, medyo marami na siyang nalaman tungkol kay Bid Pulse. Gustong baligtarin ng Finnegan Springs ang sitwasyon. Pero malakas siyang itinutulak pababa ng pamilya Sinclair at ng maharlikang korte. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan niyang umasa sa kapangyarihan ng Bid Pulse. Hindi tulad ng iba, si Finnegan Springs ay nagmamadali, wala siyang oras para maghintay. Ngunit paulit-ulit siyang binalaan ng lawin na sundin ang plano ni Bid Pulse. Bakit kailangan gawin ni Devlin ang anumang gusto niya? Itinuring ni Finnegan Springs ang kanyang sarili na matalino, hindi kukulangan kay Devlin. Sino ang nagsabi sa iyo na may gusto si Bid Pulse kay Devlin? Sumanghal ang lawin, nauubusan na ng oras si Devlin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1207, taong walang asawa ng isang wasak na pamilya. Ina, si Finnegan Springs at ang kanyang asawa ay samobra na, nawala ako sa aking kahinahunan. Nakatayo si Nelson sa harap ni Dawson Carmichael, nakayuko ang ulo na parang isang batang babae na nakagawa ng mali. Gayunpaman, walang bahid ng pagsisisi sa tono niya. Isa pa, alam kong ayaw mo sa nobyo ko, pero hayaan mong linawin ko ito bukod sa kanya, wala na akong ibang gusto. Pagkatapos sabihin ito, itinaas ni Nelson ang kanyang ulo, mapanghamong tumingin kay Dawson Carmichael. Hindi pa niya sinuwi ang kanyang umampon na ina noon, ito ang unang pagkakataon. Hindi mahalaga, tumingin si Dawson Carmichael kay Julius Reed, nanliit ang mga mata, at nagtanong, maaari mo ba siyang tretuhin ng mabuti? Hindi. Halos mabilawkan sa galit ang mag-ina sa tugon ni Julius Reed. Mabuti na lang at sanay na si Nelson dito. Pero medyo nairita si Dawson Carmichael. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo na hindi siya maaapi. Dagdag ni Julius Reed. Nay,
Napakabuti ng pakikitungo niya sa akin. Matalas ang dila niya pero malambot ang puso. Bukod sa inyo ng guro, siya ang pinakamabait sa akin. Sumunod si Nelson kay Dawson Carmichael, marahang minasahe ang mga balikat nito, halatang sinusubukang makuha ang pabor nito. Isang lalaki, isang espada, ang pumuksa sa Medicine King Valley. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nang makita ni Nelson ang figure ni Julius Reed, alam niyang hindi siya nagkamali. Ang gamot na ito, dapat ay administer. Maging si Nelson ay nakadama na huli na ang pagbibigay nito. Mabuti na lang at ang mga taong mahal mo, kailangan mo silang ipaglaban. Iyan ang prinsipyo ng mga tao mula sa Asher Mountain. Bakit hindi ka nalang maging prangka? Hindi pinansin ni Dawson Carmichael ang mga sinabi ni Nelson at tumingin kay Julius Reed na may bahid ng pagtatanong, nagkita tayo kagabi. Hindi ako nagkamali, di ba? Walang ibang tao sa silid. Ito ang karaniwang opisina ni Brantley Sinclair, na walang posibilidad ng mga kagamitan sa pagmamatsyag o pagre-record. Bagamat malas si Dawson Carmichael, naiintindihan pa rin niya ng husto ang ugali at karakter ni Brantley Sinclair. Kayo, kailan pa kayo nagkakilala dati? Natigilan si Nelson. Hindi ba't ito ang unang pagkikita nila? Nang maalala ang mga ikinilos ni Dawson Carmichael kamakailan, naramdaman niyang may isang bagay na hindi niya alam. Nagkita na tayo, pero hindi na importante. Hinayla ni Julius Reed ang isang upuan at naupo. Akala mo ba ako ang lalaki niya? Tama, pero ngayon, sa palagay ko ay hindi, sagot ni Dawson Carmichael. Hindi kailanman hahayaan ni Brantley Sinclair na may sumampal sa kanya, kahit pa isa itong panlilin lang. Sigurado ka ba? Ngumiti si Julius Reed, siguro, umaasa lang ako sa palagay mo. Sigurado ako, dahil kilalang kilala ko si Brantley Sinclair. Buong pagtitiwala na sabi ni Dawson Carmichael, hindi kayo magkapareho ng ugali. Pero bakit mo sinabing kaibigan mo si Finnegan Springs kagabi? Ngayong naaalala ko ang pag-uusap nila noong nagkita sila, tila may ibang kahulugan ito. Dahil hindi ako sigurado kung kasabwat ka nila, pinitik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri, habang nakatingin kay Dawson Carmichael, hindi ako interesado na makialam sa mga isyo ng pamilya mo. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko siya hahayaang apihin. Kung kasama mo sila, baka tahimik na lang kitang itapon. Nelson, pinili mo ang tamang tao. Tumango si Dawson Carmichael, bumantong hininga, at sinabing, dalhin mo siya at tumakas ka palayo. Umalis ka sa Star City at huwag nang bumalik. Magkunwari ka, kung gusto mo, napatay na ako. Nanay, napatikhim si Nelson ng mahigpit, medyo nag-aalala ang tunog, anong pinagsasabi mo? Nag-uusap lang. Bahagyang natawa si Julius Reed, hindi kailanman basta-basta bibitawan ni Brantley Sinclair ang mga bagay-bagay. Siguro, pwede mo akong subukang pagkatiwalaan. Ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Lalong nalitaw si Nelson habang nakikinig, hindi maiwasang makaramdam ng kaunting inis. Lumabas ka, at bantayan mo ang mga tao sa labas. Kailangan kong makausap ng mabuti ang iyong ina-inahan. Malumanay na sabi ni Julius Reed habang pinagmamasdan si Nelson. Nay, siya ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko, at mapagkakatiwalaan mo rin siya. Kahit hindi lubos na naintindihan ni Nelson ang nangyayari, alam niyang tama ang ginagawa ni Julius Reed. Pagkatapos magbigay ng ilang instruksyon, tumalikod na siya at umalis. Bakit mo siya hinayaan na umalis? Pagkaalis ni Nelson, tumingin si Dawson Carmichael kay Julius Reed at malamig na nagsalita. Siya ay nag-atubili, nagmuni-muni, at nagpumiglas. May mga bagay na mas mabuting huwag na lang ipaalam sa kanya. Ang batang ito ay irritable at kulang sa pasensya, paliwanag ni Julius Reed habang umiiling at nakangiti. Pero ganoon talaga ang karamihan sa mga taga-Asher Mountain, mainitin ang ulo at mahilig sa digmaan, mga taong walang utak. Kung narinig ito ng mga tagalabas, tiyak na magugulat sila. Ang Suran ang iginagalang na bundok ng Asher sa ganoong paraan. Ilang taon na ang nakalilipas, nakipag-alyansa ang pamilyang Sinclair sa isang organisasyon na tinatawag na Imperial Court. Kalaunan, nangako sina Brantley Sinclair at Finnegan Springs sa isa't isa. Bilang isang tiyahin, tinulungan ko si Finnegan Springs na mag-propose ng kasal. Tila angkop na magkapareha ito noong panahong iyon. Lalong lumala ang ekspresyon ng mukha ni Dawson Carmichael habang nagsasalita siya.
Sino ang mag-aakala na ito na ang simula ng isang sakuna? Wala pang isang buwan matapos ang kasal, nagdala si Branley Sinclair ng isang lalaking hindi niya kilala para makita ako. Sinabi niyang taga-imperial daw siya, at gusto niya akong akitin. Ang pamilyang Donovan ay isang makapangyarihang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, na may kaugnayan sa mundo ng martial arts at iba't ibang sekta. Ngunit ang Imperial Court ay naiiba sa mga grupong iyon. Tumanggi ako. Una, nagkakaedad na ako. Pangalawa, gusto kong mamuhay ng mapayapa ang pamilya Donovan. Pero lingid sa aking kaalaman, nagsisimula pa lang pala ang bangungot. Si Finnegan Springs, na nabulag ng panlilinlang ni Branley Sinclair, ay tumalikod pa sa akin. Palihim na pinalitan ng aking pinagkakatiwalaang pamangkin ang aking mga bodyguard nang hindi ko namamalayan. Bilang resulta, sa pangalawang pagkakataon na dumating si Branley Sinclair kasama ang mga tao mula sa Imperial Court upang hikayatin ako, tumanggi ako. Nang gabing iyon, ako ay inilagay sa ilalim ng house arrest. At dahil si Finnegan Springs ay palaging aking katulong, na lubos na pamilyar sa mga gawain sa korporasyon, mabilis niyang kinuha ang pamamahala sa sandaling wala na ako sa lugar. Isama mo si Nelson at umalis ka, hindi ligtas dito. Isang mapanlinlang na hangarin ang sumilay sa mukha ni Dawson Carmichael. Gusto mong sirain ang lahat. Nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Julius Reed, nagsalita siya, kung mamamatay ka, masasaktan si Nelson. Mas mabuti na yon kaysa mamatay ng sama-sama. Tila medyo nakahinga ng maluwag si Dawson Carmichael. Nagkamali ako sa pagtitiwala sa maling tao. Magkwento ka nga tungkol sa Imperial Court, baka matulungan kita. Nagtataka si Julius Reed, itong tinatawag na Imperial Court, ano nga ba iyon? 2 beses ko palang nakilala ang isang sugo mula sa Imperial Court. Tila, sila ay mga dating maharlika na, sa kung anong dahilan, ay napilitang pumunta rito. Ngunit ang oras para maibalik nila ang kanilang bansa ay hindi na malayo, sinubukang alalahanin ni Dawson Carmichael, kasama ang sarili niyang mga investigasyon habang matiyag ang nagpapaliwanag kay Julius Reed. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Lumapit si Julius Reed kay Dawson Carmichael, kumuha ng isang piraso ng papel at panulat, at dali-daling gumuhit ng isang gininto ang dragon. Kilala mo ba ito? Pagkatapos niyang magsulat, ibinalik niya ang papel at panulat. Ito, nag-isip sandali si Dawson Carmichael, pagkatapos ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, parang may simbolong ito ang mga tao sa Imperial Court. Kaya ito ang dagat hilaga. Naglakad si Julius Reed papunta sa bintana, nakatalikod sa kanya habang nakatingin sa Star City. Akala ko kung ano itong Imperial Court. Lumalabas na isa lamang itong tambak ng mga asong gala. Ito ang magpapaliwanag kung bakit naglakbay ang Town North King hanggang sa Star City. Dito ka lang at huwag kang mag-alala. Alang-alang kay Nelson, aayusin ko ang lahat para sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, itinulak ni Julius Reed ang pinto pabukas at umalis. Kakalabas lang ng opisina ng paa niya. Biglang tumunog ang telepono ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1208, ang ingatang yaman ng imperyo, babaeng bayan. Nang makitang lumabas ng opisina si Julius Reed, dali-daling sinalubong siya ni Finnegan Springs ng may ngiti, kasalanan ko to ngayon lang, huwag mo sanang ipagwalang bahala yon. Pagbalik natin, kakausapin ko si Branley ng maayos. Hindi siya pinansin ni Julius Reed at diretsyong naglakad palayo. Ang tawag ay galing kay Templeton, Lena. Tiyak na may mahalagang nangyari. Nelson, kausapin mo siya. Total, magiging iisang pamilya na lang tayong lahat sa hinaharap. Kasalanan ko ang araw na ito. Sa loob ng ilang araw, mag-host ako ng isang piging para sa iyo, sabi ni Finnegan Springs na may nakakalokong ngiti habang lumingon siya para humingi ng tawad kay Nelson. Mag-usap tayo mamaya, pabaya na sagot ni Nelson at tumalikod na para pumasok sa opisina. Nagtataka siya kung ano talaga ang napag-usapan ni Julius Reed at ng kanyang inaampunan. Ano man iyon, parang nakilala ko ang mga magulang. Sa dulo ng pasilyo, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at pinindot ang answer key. Bad Dragon. Gaya ng hinala mo, ang Donovan Family Group ay talagang nagkaroon ng napakalaking pag-agos ng pondo, patungo sa isang shell company na pagmamay-ari ng isang boss na may ilang empleyado. Nanggaling sa loob ang boses ni Templeton Lena,
Hindi kilala ang boss na yan sa Star City, pero halos kalahati ng kita ng pamilya Donovan ay napunta na sa account niya. Siya ay nagmula sa isang lihim na ahente, at para sa kanya, ang pag-iimbestiga sa bagay na ito ay madali lamang. Kahit na ang pamilyang Donovan ay isang matataas na antas ng pamilya, tila medyo inosente pa rin ang kanilang pagharap sa mga tao mula sa mundo ng martial arts. Bigyan mo ako ng address. Pagkatapos ibaba ni Julius Reed ang telepono, tumalon siya mula sa mataas na gusali. Habang pababa siya, tinext niya si Nelson. Ang pagsasabi sa kanya na kailangan muna niyang umalis dahil sa ilang bagay na may kinalaman dito. Pagkatapos, kasabay ng isang paggulong pasulong, nawala siya mula sa lupain ng pamilyang Donovan. Kuwait, lungsod ng Bituin, Royal Dragon Entertainment Club. Isang medyo mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakahiga sa kama, suot ang isang marangyang suit, nakasuot ng bathrobe. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang telepono. At isang napakagandang babaeng blonde, na nakasuot ng negligee na singsingkat ng manipis na damit, ang lumuhad sa kama, minasahe ang mga paa ng lalaki. Ginoong King, makatitiyak po kayo, aayusin ko ang pondo sa lalong madaling panahon, hindi ko maaantala ang malalaking plano ng amo. Bukas ng hapon, ililipat ng pamilya Donovan ang pera ayon sa nakatakdang schedule, at hinihimok ko rin ang 6 na iba pang pamilya. Nag-video call ang matabang lalaki, hawak ang telepono. Dominic, may tiwala ang amo sa trabaho mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na katulad ng dati, sabi ng isang binata na nakasot sa screen. Naupo ang binata sa isang upuan, ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding na pinalamutian ng mga disenyo ng dragon. Kumikinang ito sa ginto, naiintindihan ko. Ikinumpas ng matabang lalaki ang kanyang kamay, at agad na inilagay ng babae ang kumot sa ilalim niya. Habang nakasandal sa kubrekama, tila mas komportable ang matabang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, napakataas talaga ng mga hinihingi ng amo. Dati, ang pamilya Donovan lang ang makakatugon sa mga pangangailangan namin. Pero ngayon, triple na ng amo ang hinihingi. Sa sobrang laki ng kapital na kailangan, talagang kailangan ko ng kaunting oras. Bumantong hininga siya, bakas sa mukha niya ang kahirapan. Ayokong marinig ito, hindi nasisiyahan na sabi ng binata sa video, Dominic, alam ko kung ilang kickback ang natanggap mo sa mga nakalipas na taon, at pati na rin ang boss mo. Kung bibigwin mo ang boss mo ngayon, alam mo na ang kahihinatnan. Ginoong Hari, makakaasa po kayo. Aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Pagkarinig nito, agad na pinagpawisan ng malamig si Dominic. Si Branley Sinclair ay kasalukuyang nasa Royal Court, kakausapin ko siya para tingnan kung ang pamilya Donovan ay makapagbibigay ng karagdagang pondo. Ang iba ay nasa iyong kakayahan. Kumatok. Dahil doon, naputol ang video call. Sus Mariosep. Pinunasan ni Dominic ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang bathrobe, pakiramdam niya'y lubos na nalilito. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Inilapag niya ang telepono sa kama, habang gulong-gulo ang isip. Kagabi, nakatanggap ng tawag si Dominic mula sa batang si Mr. King sa video na iyon, na humihiling sa kanya na maglipat ng pera sa Royal Court account sa lalong madaling panahon. Pero wala pang kalahating buwan simula noong huling paglipat. Ang responsibilidad ni Dominic ay ang paglalaba lamang ng pera, hindi ang paglikha nito. Pinagbantaan siya ng binata, pinilit siyang maghanap ng pera. Alam ni Dominic na hindi nasisiyahan sa kanya ang Royal Court. Mula nang tanggapin niya ang gawaing ito, napakaraming pera na ang natipid niya. Kung ikukumpara sa halagang binanggit ng binata, medyo mas malaki pa rin ito. Malinaw ang ibig sabihin ng Royal Court. Ibuhos niya ang perang ibinulsa niya, o ang buhay niya ang nakataya. Ang daming pera. Nasasaktan si Dominic kapag naiisip niya iyon. Gusto niyang tumakas sa malayong lugar dala ang pera. Sapat na ang pera para sayangin niya sa loob ng 10 buhay. Pero, ilang bodyguard na ang itinalaga ng hari at mahigpit na siyang binabantayan. Lumabas ka. Habang pinapanood ang babaeng nasa harap niya na minamasahe ang kanyang mga paa, si Dominic Pendleton ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na iritableng pagkairita. Lumabas ka na. Kumuha siya ng unan at marahas na binato ito. Oo, napatalon sa lupa ang babae sa takot at mabilis na umalis.
Ngayon, si Dominic Pendleton na lang ang natitira sa silid. Napakalupit ninyo. Pinagtatrabaho ninyo ako ng walang bayad sa loob ng maraming taon, ngayon ay pinapatay ninyo ang manok para makuha ang mga itlog. Naglalabas siya ng pera para sa maharlikang korte at may kaunting alam siya tungkol sa mga gawain nito. Sinabi nga, ang may-ari ng maharlikang korte, na tinutukoy din ng binata ni Mr. King bilang amo, ay naghahanda ng umalis ng Star City patungong Silangan. Kapag umalis ang maharlikang korte, mawawalan ng silbi si Dominic Pendleton. 3 taon niyang nilunok ang pera at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong gastusin ito, pero ngayon kailangan niya itong iluwa lahat. Pero, wala siyang pagpipilian. Alam na alam niya ang mga pamamaraan ng maharlikang korte. Kahit kaunting kapabayaan lang ay mawawalan na siya ng malay. Paano kung isaalang-alang mo ang pagtatrabaho sa akin? Noon lang, isang boses ang nagmula sa itaas ng kanyang ulo. Lumabas ka, pagtrabahuhan mo ang puwet ko. Hindi pa tapos magsalita si Dominic Pendleton nang bigla niyang mapagtanto na may mali. Mabilis siyang tumalon mula sa kama. Napuno ng takot ang mukha niya. Inabot ng kanyang kanang kamay ang ilalim ng kubrekama at inilabas ang isang kahon ng mga nakatagong armas. Mabilis niya itong itinaas. Sino ka? Paano ka nakapasok? Nang makita ang binata na nakatayo sa tabi ng kama, ang ulo ni Dominic Pendleton ay nababalot ng pawis. Paano nakapasok ang isang estranghero sa silid ng hindi niya namamalayan? Ito ang ika-19 na palapag. At sarado pa rin ang mga bintana. Sa labas, may mga bodyguard na isinaayos ni Mr. King. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Si Julius Reed, habang ang mga kamay ay nasa likod, ay walang pakialam na nagsabi, makipagtulungan ka sa akin, at baka maligtas mo ang buhay mo. Matapos matanggap ang lokasyon na ipinadala ni Templeton Lena, mabilis siyang nakarating dito. At tumakbo siya paakyat sa ika-19 na palapag sa tabi ng pader. Pagkatapos makapasok sa bintana, tahimik niyang isinara itong muli. Nang panahong iyon, si Dominic Pendleton ay nag-aalala tungkol sa mga gawain ng korte ng hari, at ang mga kilos ni Julius Reed ay napakagaan lamang. Hindi niya napansin kahit kaunti. May dumating. Instikong umatras si Dominic Pendleton at sumigaw ng malakas. Natakot siya sa lalaking nasa harap niya. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok ang 2 bodyguard. Ang 2 ito ay mahusay, ang mga ahente ng pagmamanman na isinaayos ni Mr. King para bantayan siya. Swoosh! Sus Mariosep! Naramdaman na lang ni Dominic Pendleton na parang may lumabo sa kanyang paningin, at walang laman ang kanyang kamay. Ang pana na hawak niya ay nasa kamay na ngayon ni Julius Reed. Oy! 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 2 putok. Mabilis na nabuwal ang mga bodyguard sa mga kumpol ng dugo. Patay gamit ang isang pana. Ginoong Pendleton, mukhang ayaw mo talagang magsalita ng maayos, sabi ni Julius Reed habang isinasara ang pinto at inihagis ang kahon ng mga nakatagong armas sa sahig, saka dumiretso sa paglalakad. Ikaw, tao ka ba o multo? Namutla ang mukha ni Dominic Pendleton, at patuloy na naninigas ang kanyang lalamunan. Nakita niya mismo kung gaano kalakas ang 2 patay na lalaki. Paano sila ganoon kadaling matatalo? Tao lang naman ako. Pero ikaw, baka maging multo ka. Naglakad palapit si Julius Reed nang nakangiti. Pero ang ngiting iyon, sa mga mata ni Dominic Pendleton, ay lubhang nakakatakot. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mga ibong lumilipad sa himpapawid? Bago pa matapos magsalita si Julius Reed, direktang hinawakan ng kanang kamay niya ang ulo ni Dominic Pendleton at marahas itong inihampas sa bintana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1209, Kaliwang Ministro Crack. Nang tumama ang ulo ni Dominic Pendleton dito, isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabasag agad ang tempered glass ng hotel. Napatunayan ito. Medyo matigas ang mga bungo ng tao. Matapos ang sandaling pagkawala ng malay, narinig ni Dominic ang pag-ihip ng hangin malapit sa kanyang tainga. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kadiliman. Wala siyang makita. Pero may naramdaman siyang malagkit na likido na unti-unting tumutulo sa kanyang mukha. Nagdurugo. Paanong hindi damyugo ang ulo niya matapos mabasag ang salamin. Pero medyo nakahinga ng maluwag si Dominic na kahit papaano ay buhay pa rin siya. Unti-unting lumino ang kanyang paningin. Pero may kakaiba sa pakiramdam ni Dominic. Bakit siya nakakakita ng mga langgam?
Nanginig siya, at agad na nagliwanag ang kanyang paningin. Ito ay, ang ganda ng tanawin mula sa ika-19 na palapag. Nakabitin sa ere si Dominic Pendleton, hawak lang ng isang paa na kapit ni Julius Reed. Pumapayag na ako ngayon. Bahagyang umangat ang mga labi ni Julius, at biglang bumitaw ang kamay niya. Hindi, 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 sigaw ni Dominic. Pero pagkatapos niyang mahulog ng ilang sentimetro lang, nakaramdam siya ng malakas na paghawak sa kanyang bukong-bukong. Nako, kumabog ng malakas ang puso ni Dominic, at agad siyang binalot ng nakakasukang pagkahilo. Sapat na ba ang nalipad mo? Nauubusan na ako ng pasensya. Mahinahong nagsalita si Julius. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Makikipagtulungan ako sa iyo sa anumang paraan. Sa harap ng kamatayan, lalo na kapag nahaharap dito, walang sino man ang maaaring hindi matakot. Napuno ng imahe ng kanyang sarili na nahuhulog at naglalaway sa isang gulo ng dugo ang isip ni Dominic. Nakakatakot. Nakakatakot. Bago pa siya makahinga ng maluwag, ginamit ni Julius ang kanyang lakas at hinayla pabalik si Dominic. Kumatok, si Dominic Pendleton, na muntik ng mamatay, ay nakahiga sa isang sulok ng suite, habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kung magsisisi ka, itatapon kita pababa, at wala ng pangalawang pagkakataon. Hinayla ni Julius ang isang upuan, umupo sa harap ni Dominic, at malamig na sinabi, "Ikwento mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa pamilya Donovan." Napakahina ng boses niya, pero parang kulog ang dating sa tenga ni Dominic. Walang duda tungkol dyan. Ako. Nanginig si Dominic nang abutin niya ang drawer at kumuha ng isang pakete ng tisyo. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Naglabas siya ng isang kumot at dahan-daang inilagay ito sa kanyang noo. Sandit. Nang sandaling dumampi ito sa kanyang balat, napangiwi si Dominic, mahigpit na naikuyom ang kanyang mga kamao, at maingay na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sobrang sakit, namamaga ang buong noo niya. Nagsimula nang matuyo ang dugo, at nang dumampi ang tisyo sa mga mantsa ng dugo, dumaikit at natanggal ang ilan sa papel. Isang kaaway ng pamilya Donovan. Bahagyang yumoko si Julius, sinusuri si Dominic, kung bibigyan ng pagkakataon, kaya ko silang lipulin. Ikaw, hindi ka nagbibiro. Nang marinig ito, nanginig si Dominic, nahihirapang paniwalaan, sa Star City, kung kokontrahin mo ang pamilya Donovan, maaari kang mamatay nang hindi mo man lang alam kung paano. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mong isipin ang mga ganoong bagay. Hindi siya sigurado kung ang binata sa harap niya ay isinugaw ni Mr. King upang subukan siya. Kung ganoon nga ang kaso, isang maling salita lang ay maaaring magdulot sa kanya ng lahat. Kung hindi dahil doon, baka nagkaroon talaga ng pangalawang paghahagis pababa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, sumulyap si Julius Reed sa simpleng relo sa kanyang kamay at bahagyang natawa, mayroon ka pang 5 minuto. Sa loob ng 5 minuto, kung hindi ko makuha ang sagot na gusto ko, maaari ka nang lumipad na parang ibon. Magsasalita ako. Pagkatapos ng maikling pag-aatubili, pinatatag ni Dominic Pendleton ang kanyang loob. Kamatayan na sana. Ang Royal Court, sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan ang Royal Court, pinagkatiwalaan lang ako ni Mr. King at ng boss ko na tulungan silang maglipat ng pondo. Huminga ng malalim si Dominic Pendleton, hindi mapigilan ng kanyang katawan ang panginginig. Ang pagtataksil sa maharlikang korte ay nangahulugan ng kamatayan. Pero ang hindi pagsasabi ng totoo ay nangangahulugan din ng kamatayan. Ang alam ko lang ay dating napakarangya ng Royal Court. Pero sa hindi malamang dahilan, napilitan silang pumunta sa Star City, at si Mr. King ay isang mahalagang tao sa Royal Court, na responsable sa pamamahala ng pananalapi. At ako ang ginagamit niyang kasangkapan para sa money laundering. Sa loob ng 3 taon, hindi ako nagtanong tungkol sa ibang mga bagay. Bawat taon, ako ang responsable sa tahimik na paglilipat ng mga naitalang pondo sa account ni Mr. King sa isang hindi kapansin-pansing paraan. 1 taon na ang nakalilipas, formal na sumali ang pamilya Donovan sa Royal Court. Sinabi ni Mr. King na maaaring umalis ang Royal Court sa Star City sa lalong madaling panahon, at bumalik sa kanilang orihinal na lugar. Napasinghap si Dominic Pendleton, tiniis ang pagkahilo at panghihina. Ang alam ko, iyon talaga. Sa madaling salita,
Isa lamang akong tao sa labas na responsable sa paghawak ng pera. Maaari mo bang kontaken itong tinatawag na Mr. King? Tumayo si Julius Reed at tumingin sa labas ng bintana. Oo, sandaling nag-atubili si Dominic Pendleton at saka tumango, bagamat hindi ako pangunahing miyembro ng Royal Court, madalas akong kumakain kasama si Mr. King. Mag-ayos ka ng isang pagpupulong. Lumingon si Julius Reed at tumingin kay Dominic Pendleton, maniwala ka sa akin, pagkatapos kunin ng Royal Court ang pera mo, ang susunod na hakbang ay ang pagpatay sa iyo. Ngayong gabi, ikaw ang maglalagay ng patibong, at tutulungan kitang ilabas siya. Pagkasabi niyan, naglakad siya papunta sa mesa, kumuha ng panulat at papel, at nag-iwan ng numero ng mobile. Kung hindi mo maaayos ang isang pagpupulong kasama si Mr. King ngayong gabi, itinuro ni Julius Reed si Dominic Pendleton, habang nakayuko sa sulok ng pader, at sinabing may bahagyang ngiti, kung gayon, mamamatay ka. Naiintindihan, naintindihan. Muling pinatatag ni Dominic Pendleton ang kanyang loob at tumango ng nakanganga. Pinapatay ang asno pagkatapos gilingin ang mga butil. Tiyak na magagawa ito ng Royal Court. Magkikita tayo mamayang gabi. Tumalon palabas si Julius Reed at naglaho sa ika-19 na palapag. Kinuskos ni Dominic Pendleton ang kanyang mga mata, tiniis ang matinding sakit habang tumatayo at tumingin sa labas ng bintana. Walang anuman. Kumatok. Bumagsak siya sa lupa. Nakatitig ang mga mata niya sa kisame. Kuwit, Branley, malaki ang naitulong mo sa bagay na ito. Kailangan kong magulat sa kanyang kamahalan at sikaping manatili ka sa panloob na bilog ng the North Sea. Lungsod ng bituin, sa loob ng isang maliwanag na silid sa ilalim ng lupa. Isang matanda, habang nakatingin sa reagent sa test tube na hawak niya, ay hindi mapigil ang mapasigaw, pera ito. Gamit ang pera, maibabalik natin ang ating bansa, mapababagsak natin ang 10,000 Mountain Alliance, makakalipat tayo sa DeMarco Mount. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Salamat, kaliwang ministro. Dali-daling tumayo si Branley Sinclair at lumuhad sa lupa upang yumuko. Ang nakatatanda sa harap niya ay isang mahalagang tao sa Royal Court. Ang kaliwang ministro, sa loob ng buong korte ng hari, bukod sa hari, ang kaliwang ministro at ang kanang ministro ang may pinakamalaking kapangyarihan. Kinontrol ng kaliwang ministro ang mga sibilyang opisyal, kinontrol naman ng kanang ministro ang mga opisyal ng militar. At si Bright King, ang anak ng kaliwang ministro, ang kumontrol sa kapangyarihang pinansyal ng Royal Court. Bawat taon, ang malaking pondong dumadaloy sa Royal Court mula sa pamilyang Donovan ay pinamamahalaan ng anak ng kaliwang ministro, si Bright King. Mag-ama, ang isa ay may hawak na supot ng pera at ang isa naman ay pinuno ng mga sibilyang opisyal. Malaki ang impluwensya nila. Bumangon ka. Bahagyang ikinumpas ng kaliwang ministro ang kanyang kamay at hindi mapigil ang bumantong hininga. Nang umalis kami sa North Sea at dumating sa Star City, nasa katanghaliang gulang na ako. Ngayon, puti na ang buhok ko. Sana sa pagkakataong ito, tunay na maibalik ang Royal Court. Talagang kaya. Pati na rin ang pananabik na sabi ni Branley Sinclair. Manam. Tumango ang kaliwang ministro at patuloy na tumingin sa reagent na nasa kanyang kamay. Nabalitaan kong ang reagent na ito ay orihinal na obra maestra ni Ian Cook. Kapag ito ay ganap ng na-develop, samantalahin mo ang pagkakataong patayin ang taong nagbigay nito sa iyo. Oo, bahagyang nag-atubili si Branley Sinclair, saka nagsalita, kaliwang ministro, bumalik na si Nelson. At may dala siyang isang mabangis na lalaki, na bumugbog sa akin sa publiko. Nag-aalala ako kay Dawson Carmichael, kung may anumang problema. Itinabi ng kaliwang ministro ang reagent at sumimangot, binubugbog ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:10, Anibersaryo ng kasal, hindi lang niya ako sinaktan, kundi pinahiya pa niya ako. Itinuro ni Branley Sinclair ang namamagang mukha nito, habang nagngangalit ang mga ngipin, ito ang obra maestra ng mabangis na lalaking ibinalik ni Nelson. Ano? Nang makita ang mukha ni Branley Sinclair, tumayo ang kaliwang ministro at mariing sinabi, talagang pinapahiya ka at ayaw mo niyan. Kahit ang banal na madre ng North Sea ay hindi maglalakas loob na maging ganito kapangahas. Lalo na ang isang Nelson. Kinontrol ni Branley Sinclair ang pamilyang Donovan, ang pinakamayamang pamilya sa Star City,
na siyang makapangyarihang pinansyal ng maharlikang korte ng The North Sea. Halatang-halata ang kalagayan. Ngayong nataman na si Branley Sinclair, ang North Sea naman ang tinamaan. Bukod dito, nagpasya na ang hari ng North Sea na ibalik ang bansa, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng malayuan sa Northern Royal Court ng Gonzales City. Sa sandaling makuha nila ang Divine Dragon Tripod, agad na itataas ng North Sea ang bandila. Nakipagtulungan na sa kanila si Pendleton, at 3 sa 7 Veins ang sumuko na. Hinihintay na lang nila na patayin ni Andrew ang Alliance Hierarch ng Pendleton, at saka opisyal na bubuo ng alyansa ang magkabilang panig. Sa ganitong panahon, natural lamang na hindi na kailangang magtiis pa ang maharlikang korte. Nang marinig ang mga salita ng kaliwang ministro, bagamat sa loob ay nasa sabik si Branley Sinclair, nanatili pa rin siyang kalmado, para sa dakilang layunin ng North Sea, ang aking personal na karangalan at kahihiyan ay walang kahulugan. Nakakagaan ng loob kung makitang ganito ang pag-iisip mo, sabi ng kaliwang ministro, tumatango, at inaalo siya, pero, ang mga tao ng North Sea ay hindi dapat apihin ni Newman. Bukas, mag-aayos ako ng isang taong sasama sa iyo sa pamilyang Donovan, papatayin sina Dawson Carmichael at Nelson, at tuluyang aalisin ang banta. Salamat, kaliwang ministro. Lumuhad si Branley Sinclair sa lupa ng may pananabik, bahagyang yumoko, ay lalaan ko ang aking sarili ng buong puso upang maglingkod sa kanyang kamahalan. Pumunta siya sa maharlikang korte para lang marinig ang mga salitang ito. Nelson, Dawson Carmichael, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Pinaikit ni Branley Sinclair ang kanyang mga mata, bulong sa sarili. Humayo ka, at dalhin mo sa akin ang natapos na produkto agad. Ikinumpas ni Harrison Sterling ang kanyang kamay, at naguutos, maghanap ka ng pagkakataon para lipulin ang mga taong iyon sa pamilyang Cook. Ang bagay na ito ay dapat pag-aari lamang ng The North Sea. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at itinulak pabukas ang isang pinto. Nagwawala sa silong. Nako! Lumuhad si Branley Sinclair sa lupa at dinukot ang isang maliit na salamin mula sa kanyang bulsa. Mas namamaga ang mukha niya kaysa dati. Walang kosmetiko ang kayang magtakip sa mga peklat. Teka! Kayong pares ng aso, sisiguraduhin kong mapapako kayo sa malupit na wakas. Ibinalik niya ang maliit na salamin sa kanyang bag at mabilis na umalis. Pagkalabas niya ng maharlikang korte at pagsakay sa karwahe, nakatanggap siya ng tawag mula sa Finnegan Springs. Asawa, umuwi ka ng maaga para sa hapunan. Ngayon ang anibersaryo ng ating kasal, may sorpresa ako para sa iyo. Asawa, bakit bigla ka na lang naging mabait sa akin? Naantig si Branley Sinclair sa loob, salamat sa pag-alala, nakalimutan ko. Medyo nahihiya siya. Anibersaryo ng kasal. Wala talaga siyang maalala. Ang kanilang relasyon ay isang kasalang pampulitika. Ngunit sa simula, inakit nga ni Branley Sinclair si Finnegan Springs, ginamit ito bilang tantungan upang makapasok sa pamilya Donovan at ilunsad ang kanyang mga plano. Kahit prominent ang pamilya Sinclair sa Star City, wala itong gaanong halaga kung ikukumpara sa pamilya Donovan. Nang makialam ang puwersa ng korte ng hari, inagaw ni Branley Sinclair ang malaking awtoridad mula kay Dawson Carmichael, at ganap na kinontrol ang pamilya Donovan. Naging puppet si Dawson Carmichael, at si Finnegan Springs ay naging empleyado ni Branley Sinclair. Bagamat sila ay mag-asawa na, hindi na si Branley Sinclair ang dating babaeng nagpapasaya sa Finnegan Springs sa bawat pagkakataon. Tuluyang bumaliktad ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Sa sarili nilang tahanan, walang anumang sasabihin ang Finnegan Springs. Taglay ang malaking kapangyarihan sa kanyang mga kamay at ang suporta ng The North Sea, madalas na hinahamak ni Branley Sinclair ang lubos na walang pakinabang na Finnegan Springs. Ngunit ngayon, nang marinig na naaalala pa rin ni Finnegan Springs ang kanilang anibersaryo, isang kislap ng pagkakasala ang bumalot sa puso ni Branley Sinclair. Ang isang araw bilang magkasintahan ay nangangahulugang isang pangako sa loob ng 100 araw. Sa telepono, buong pagmamahal na nagsalita si Finnegan Springs, may inihandang sorpresa ako, mahulaan mo ba kung ano iyon? Hindi ko mahulaan. Titingnan ko pagbalik ko. Nakangiting sabi ni Branley Sinclair, ibinaba ang telepono, at nagmaneho patungo sa lupain ng pamilya Donovan. Bagamat siya ay isang mahalagang suportang pinansyal para sa North Sea, hindi pa siya kailanman nakapunta sa korte ng hari.
Tuwing nais niyang bumisita sa maharlikang korte, kukontakan muna niya ang kaliwang ministro, at pagkatapos ay magmaneho papunta sa lokasyong ibinigay nito. Ang bentahan nito ay hindi siya nag-alala na baka masundan siya. Ang kaliwang ministro ay isang grandmaster. Napakalakas niya. Tuwing may lumalapit, mabilis niya itong natutukoy. Umuwi si Branley Sinclair na may pusong puno ng kagalakan. Naantig siya sa pag-alala ni Finnegan Springs sa kanilang anibersaryo ng kasal, at tuwang-tuwa sa mga paghahanda ng kaliwang ministro na patayin si Nelson para sa kanya. Pero sa kabilang banda, pagkatapos tawagan ni Finnegan Springs si Branley Sinclair, muling tinawagan niya ang cellphone ni Nelson. Ate, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari ngayon. Ngayong gabi, magho-host ako ng isang piging sa manor para salubungin kayo ng iyong asawa. Pumunta po kayo kahit anong mangyari. Kalimutan mo na yan, mas mabuti pang hindi na lang kami magkita ni Branley, para hindi ka mahirapan. Pagtanggi ni Nelson sa telepono. Dapat sana'y naging masayang okasyon ang pag-uwi. Pero pakiramdam niya ay nagbago na ang lahat. Nagbago na ang Finnegan Springs. Mabuti na lang at hindi siya katulad ng taong naaalala niya. Prangka ang mga tao mula sa Asher Mountain, hindi yung tipong magpapaligoy-ligoy o magpapanggap. Gayunpaman, sa kabalintunaan, sina Finnegan Springs at Branley Sinclair ay naging tahasang negosyante. Sa pakikipag-usap sa mga taong iyon, nakaramdam si Nelson ng pagod. At tila medyo kakaiba rin ang kanyang ina-inahan. Mula sa matinding pagtutol noong una sa relasyon nila ni Julius Reed hanggang sa ngayon ay medyo sumusuporta na siya. Naguluhan si Nelson. Ate, alam kong mali ako. Bigyan mo naman sana ng pagkakataon ang kapatid mo. Isa pa, hindi katulad ng iniisip mo si Branley, pamilya tayong lahat. Mabilis na paliwanag ni Finnegan Springs, ideya rin ito ni Branley, nahihiya siyang yayain ka pa at nagmakaawa sa akin na imbitahan ka. Aba, sige. Ayaw ni Nelson na maging masyadong awkward ang mga bagay-bagay. Si Finnegan Springs ang paboritong pamangkin ni Dawson Carmichael, at si Dawson Carmichael ay palaging lubos na sumusuporta sa kanya. Sa huli, umamin siya. Isama mo na ang asawa mo, naisip ni Finnegan Springs nang may pang-iinis. Nakuha ng isda ang pain. Abala siya, hindi siya makakarating, tahasang tanggi ni Nelson. Talagang abala si Julius Reed. Ayaw ni Nelson na abalahin si Julius Reed dahil sa mga problema nito. At ang mga ganoong kaliit na bagay ay kayang harapin ng mag-isa. Sige, pumunta ka rito ng alas 5 mamayang gabi. Ipapadala ko muna sa iyo ang address, pagkatapos ay magluluto kasama si Branley. Siya mismo ang magluluto ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Bahagyang nalungkot si Finnegan Springs. Kung wala si Julius Reed, magkukulang sana ang drama ng pangunahing tauhan. Pero hanggat darating si Nelson, halos pareho lang ang magiging epekto. Sayang lang talaga, naalala ang sakit na kanyang dinanas, huminga ng malalim si Finnegan Springs. Ang paghihiganti ay kailangang maghintay hanggang sa ibang pagkakataon. Sige, pupunta ako mamaya, sabi ni Nelson bago ibinaba ang tawag. Samantala, sa loob ng manor, si Finnegan Springs ay nagsimulang gumawa ng cake mismo. Isa itong cake na nag-aalaala sa kasal niya kay Branley Sinclair. Hindi lamang sa negosyo mahusay si Finnegan Springs, isa rin siyang mahusay na kusinero. Maingat siyang nag-ahit gamit ang kutsilyo. Pagkatapos, itinutok niya ang maliit at matalas na kutsilyo sa cake. Isang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng kanyang labi. Ang pulang krema ay bumuo ng isang puso sa ibabaw ng cake. Sa loob ng puso, nakasulat ang mga pangalang Finnegan Springs at Branley Sinclair. Sana magustuhan mo ang sorpresang inihanda ko para sa iyo, bulong niya sa sarili habang dinidilaan ang mga daliri. Mabango ang lasa ng krema. Napakatamis. At halos parang lasa ng dugo.